Inakala ng lahat na siya ay isang mahirap, nakakalungkot na magsasaka, ngunit siya ay naging isang maalamat na bayani at nagpakasal sa dalawang babae na malayo sa kanyang estado. Si Toka ay isang malungkot na magsasaka sa nayo ng Chesa kung saan, 3 taon pagkatapos isara ng maalamat na bayani na nagngangalang Zion ang gate sa impyerno, ito ay hindi inaasahang bumukas muli. Ang mundo ngayon ay may mga demonyong gumagapang sa ibabaw, ngunit wala ni isa sa mga ito ang bumabagabag sa kanya. Nakatuon lamang siya sa pagharap sa kawalan ng mga babae sa kanyang buhay, sa pamamagitan ng pagbibihis ng mga gulay na parang ganap na kilabot. Isang araw, habang siya ay kumikilos na parang isang taong walang kwenta, tinawag niya ang kanyang kaibigan noong bata pa, si Yonah, na nagsasabi sa kanya na lumaki at huminto sa pag-arte na parang bata. Tulad ng isang kabuuang nerdy, sinimulan niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang mga plano para sa isang zombie apocalypse. At habang pinag-uusapan ito, ipinangako niya na protektahan ang kanyang malalaking asset. Ngunit si Yonah tulad ng ibang nenas na babae, ay sinipa at sinira ang kanyang mga bola. Sinabi ni Yonah sa kanya na ang mga zombie ay hindi kailanman lalapit sa isang lalaking talunan tulad niya. Ngunit si Toka ay abala na sa pagpapakita ng kanyang bitag na parang sa Minecraft na kahit isang bulag na hayop ay maiiwasan. Habang sila ay nag-uusap, biglang nagpakita ang isang demonyo nang wala sa oras at nagsimulang salakayin ang mga taga-nayon, na ikinatakot ni Toka na nagtatago sa likod ng isang puno tulad ng isang batang babae. Bigla niyang napansin na bumagsak sa lupa si Yonah at aatakihin na sana ng halimaw, ngunit nagpa siya si Toka na tulungan siya. Dahil sa kawalang isip, nagsimula siyang mag-ihaw ng baboy, iniisip na gusto ng halimaw na kumain ng inihaw na hayop. Pero mas interesado ang demonyo sa mga malalaking prutas na nasa harapan niya. Gayunpaman, bago ito makaatake, isang bayani ang nagpakita ng wala sa oras at pinutol ang halimaw, agad itong pinaslang. Agad na nagsimulang magpakitang gilas si Zion kay Yonah, at banihag siya ng buo habang iniimbitahan niya itong bumalik sa kanyang lugar, nangako na hahayaan siyang gawin ang gusto niya. Bago tanggapin ni Zion ang alok, gayunpaman, interesado siya sa amoy ng baboy na iniihaw at nagmamadaling tikman ito, na nahulog sa bitag at nabutas hanggang sa masawi ng matutulis na kahoy na istaka. Natakot ang mga taga-nayon tungkol sa pagkasawi ng kanilang tagapagligtas at sinimulan nilang batuhin si Toka. Nagbanta sila na dadalhin siya sa hari para sa paglilitis, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto na dahil ang bayani ay nakatagpo ng kasawian sa hindi inaasahang paraan, walang sino man ang maniniwala sa kanilang kwento at ang sisi ay lilipat sa kanila. Nagpasya silang iligtas ang kanilang mga sarili at itago na lamang ang kanyang katawan sa halip. Nagsisimula pa lang ang mga problema ni Toka nang kinaumagahan ay nagising siya sa katawan ng bayani. Sa tingin niya ay naghahalusinate siya at pumunta sa bahay ni Yonah para kumpirmahin ito. Sa una ay sobrang asar niya na siya ay nasa katawan ng bayani, ngunit pagkatapos ay naalala niya na si Yonah ay lubos na namangha sa bayani. Kaya't nagpa siya siyang tanggapin ang katawan dahil ito na ang magiging tiket niya sa buhay ng mga sesyon sa gabi. Naging Instagram model agad si Yonah para sa kanya, at pinakita ang sarili sa kanya. Nang bigla niyang mapansin na mabaho ito na parang nasawi, na nagpapataas ng kanyang hinala at sinampal niya ito. Ito ay nagpalabas ng kanyang eyeball, na mas ikinaalarma niya, at naglabas siya ng isang stick para durugan ang zombie hanggang sa masawi. Tinatakot nito si Toka, at inihayag niya ang kanyang aktwal na pagkakakilanlan, na nakakuha sa kanya ng isang hampas sa kanyang ulo, na kinuha niya bilang isang tunay na alpha male. Habang pinag-uusapan nila ang mga posibleng dahilan sa likod ng pagpapalit ng katawan na ito, narinig nila ang isang boses mula sa kanyang lupain, na nagsasabing ang kanyang necromancy ang gumawa nito. Tumakbo sila sa kanyang bukid, at nakita ang isang babae na nakabitin sa bitag na hinukay niya upang hulihin ang mga hayop. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Oriana, at sinabi sa kanila na sasabihin niya sa kanila ang dahilan sa likod ng kanyang pagkilos kung ililigtas muna nila siya mula sa bitag ni Toka. Sinabi niya sa kanila na nangako siya kay Zion na ibibigay niya ang katawan nito sa ibang tao, na pinaniniwalaan niyang makapagliligtas sa mundo kung sakaling masawi ito. Idinagdag niya na pinili niya si Toka dahil nagawa nitong tapusin si Zion at hulihin din siya. Bago maintindihan ni Toka kung ano ang sinasabi sa kanya, tinanggap ni Yonah ang pakikipagsapalaran para sa kanya at sinabing sasama siya sa kanila.
Nang magprotesta si Toka, nagbanta si Ariana na sisirain ang kanyang buhay na katawan na siya ay nakulong sa kabaong ng buhay, na isang mahiwagang artifact, at si Toka ay walang pagpipilian kundi tanggapin ang kanyang kapalaran. Pagkatapos ay dinala ni Ariana ang dalawa sa Belen kung saan naghanda ang orihinal na bayani para sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Habang nagtatalo sina Yona at Toka tungkol sa pagiging pabaya ni Toka, isang grupo ng mga babae ang tumungo kay Toka na humahanga sa kanilang bayani, na nagpapasaya kay Toka na siya ay nasa katawan ng bayani. Pagkatapos ay pumasok ang tatlo sa isang tindahan ng armas kung saan ang lalaki ay nagtatapos sa paggastos ng halos lahat ng kanyang naipon sa buhay upang mapabilib ang mga babae. Ang hakbang na ito ay nag-iiwan sa kanila ng may pera para lamang sa isang silid para sa gabing iyon. Nang hilingin niya kay Ariana na ibigay ang kaunting ipon niya, ibinunyag niya na wala siya dahil hindi siya nakakuha ng anumang mga gantimpala dahil bawal ang necromancy. Sinamantala ni Toka ang mukha ng bayani para samantalahin ang kabutihang loob ng mga tao, at nakakakuha ng pagkain ng libre at ipinahayag ang kanyang intensyon na patuloy na gawin ito magpakailanman. Pinahiya nito ang kanyang mga kasama, at nagpasya silang magparehistro sa guild ng adventurer at makakuha ng trabaho. Habang nagpoprotesta si Toka, dalawang babae ang nagpakita at nag-alok na tulungan siyang linisin ang kanyang silid. Gayunpaman, para ma-verify kung siya ang tunay na bayani, hiniling nila sa kanya na makipagduel muna sa kanilang malaking bodyguard. Dahil sa pagkakataong makita ang maraming kababaihan sa unang pagkakataon, pumayag siyang gawin iyon nang hindi nag-iisip. Sigurado siyang mananalo siya dahil nasa kanya ang sagradong espada, ngunit sa paglundag niya sa likod ng higanti at pag-atake sa kanya gamit ang kanyang espada, peke pala ito at nabaen. Siya ay sinuntok sa mukha ng bodyguard, at ang kanyang eyeball ay nalaglag, na nagpapakita na siya ay isang impostor, at ang mga tao ng bayan ay nagtitipon-tipon upang turuan siya ng leksyon. Samantala, sa guild, siguradong naglista ang mga babae ng isang trabaho na nangangailangan sa kanila na pumaslang ng mga demonyo at magbayad ng husto. Habang si Yona ay nasa sabik na nagsasalita tungkol sa trabaho, ang dating kasamahan ng bayani, si Kiefer, ay nagpakita at nagtanong sa necromancer kung nasaan ang bayani. Sinasabi niya sa kanya ang totoo tungkol sa nangyari. Nang gabing iyon, itinali ng mga tao sa bayan ang impostor sa isang kahoy at tatapusin na sana siya para gumawa ng halimbawa sa kanya, nang magpakita si Kiefer at ang mga babae sa eksena. Lumapit siya kay Toka at pinalaya ito bago ibinigay sa kanya ang tunay na sagradong espada. Hiniling niya sa magsasaka na isipin ang isang higanteng talem at kapag ginawa niya, ang espada ay magta-transform. Ito ay humantong sa mga tao ng bayan upang maniwala na siya ang tunay na bayani, ngunit sa sandaling iyon ay nabaluktot ang espada, na dahilan upang silang lahat ay mabalisa. Ang mapanlinlang na si Yona ay agad na humakbang pasulong, at labis na kumpiyansa na nagpahayag na mapapatunayan niya ang kanyang pagiging tunay na bayani, sa pamamagitan ng pagpaslang ng higit pang mga demonyo kaysa sa isa sa kanyang quest. Mamaya sa gabing iyon, natanggap at sinabi nila na higit sa 20 devils ang nabanggit na lubos na ikinagulat ni Toka. Sumusumpa siya na tatapusin niya ang kanyang matalik na kaibigan. Pagkatapos ay bumaling siya kay Ariana at isinumpa siya para sa kanyang katawan at espada, at sumuko sa kanya. Ngunit sinabi ni Ariana sa kanya na ang pagkakaroon niya ng isang napakababang halaga ng mana ay ang tanging dahilan para doon. Sumasang-ayon si Yonat na sinasabing mayroon siyang walang kwentang kaluluwa, na nag-udyok sa necromancer na mapagtanto na nagkamali siya. Nagprotesta si Tokot na nagsasabi na maaari niyang panatilihing mahigpit ang mga espada kung gusto niya. Inabutan niya ito ng mahiwagang kristal na kumikinang-ayon sa antas ng mana ng may hawak. Gayunpaman, kapag pinisil-pisil niya ito, mayroon lamang mahinang ilaw sa gitna, na nagpapakita na mayroon siyang mana level na parang isang sanggol. Ipinahayag ni Kiefer na sa antas na ito ng mana, ang kanyang katawan ay mabubulok sa isang skeleton at sa gayon ay iminumungkahi niyang kunin ang katawan ng bayani sa halip. Habang sina Yona at Toka ay sumang-ayon, tumanggi si Ariana, sinabing hindi niya nga natalo si Zion sa isang tunggalian, samantalang pinaslang siya ng magsasaka. Kung sino man ang kailangang sumugal, halatang tataya sila kay Toka. Pagkatapos ay binunot ni Kiefer ang kanyang espada, at tinanong si Ariana kung hahayaan niya itong maging bayani kung pinaslang niya ang impostor. Nang ipaalala sa kanya ni Toka na isa siyang zombie, sinabi sa kanya ni Kiefer na maaari siyang tapusin kapag may pumutol sa kanyang ulo.
Gayunpaman, nang hindi kumurap si Ariana, sumuko si Kiefer, na umamin na niloloko lang niya ito para pumayag siya. Pagkatapos ay nag-aalok siya na lumaban sa lugar ni Toka sa mga quest at kumita siya ng pera na kailangan niya. Mamaya sa gabing iyon, si Toka ay nagpapahinga sa kama sa pag-iisip na hindi na niya kailangang makipaglaban muli, at masisiyahan na lamang ang pribilehiyong dulot ng pagiging bayani. Noon niya lang naalala kung paanong hindi man lang siya sinubukang tulungan, at naghinala na si Kiefer ay kukuha lang ng pagkakataon na iwan siya para mapaslang ng kalaban. Kaya, nagpa siya siyang lumabas sa kalagitnaan ng gabi, at ibalik ang kanyang katawan. Umakyat siya sa kwarto ng dalaga para selyuhan ang kabaong nasuot ni Ariana bilang kwintas. Gayunpaman, si Toka ay nagambala ng mga natutulog na babae at nakalimutan kung para saan siya naririto. Maya-maya lang ay nakarinig siya ng mga yabag at nagtago sa labas ng bintana. Nakita niyang pumasok si Kiefer, at nang sinubukang basagin ng lalaki ang kabaong gamit ang kanyang kutsilyo, itinapon siya ng mahiwagang proteksyon na inilagay dito ng necromancer. Ginaisang nito ang mga babae nang siya ay tumakbo palabas ng silid. Habang pinag-iisipan ni Toka ang mga posibleng dahilan kung bakit siya sinubukang tapusin ni Kiefer, lumabas si Yonet, at nang makita siyang nagtatago doon, sinampal niya ang mukha nito dahil sa pagtingin sa kanila. Sa susunod na umaga, ang partido ay nagtatakda sa pangangaso ng demonyo kasama ang ilang iba pang mga adventurer. Nang tanungin ni Kiefer si Toka tungkol sa kanyang mga pinsala, sinabi sa kanya ni Toka ang tungkol sa insidente ng magnanakaw ng kwintas ngunit sinabing hindi niya nakita ang kanyang mukha para hindi maghinala sa kanya si Kiefer. Nang mag-alok si Kiefer na tulungan siya, napagtanto ni Toka na ang pagpapanatili ng kanyang palakaibigang imahe sa harap ng mga tao ay mahalaga sa kanya, at dapat magpas siya na laging manatiling napapalibutan ng mga tao at panatilihing malapit si Yona upang mabantayan niya ang kwintas. Narating nila ang isang inabandonang fort na siyang lair ng Diablo, at ang spearman na si Benny ay nagmungkahi na silang lahat ay maghiwalay. Nang matiyak ni Toka na ang kanyang desisyon na pumasok mag-isa ay mauuwi sa kanyang kasawian, ipinaalam sa kanya ni Kiefer na pinaniniwalaan siyang nakapaslang ng 100 Diablo ng mag-isa sa labanan 3 taon na ang nakakaraan. Sa sandaling iyon, nagpakita ang isang itim na ulo na demonyo at itinulak si Benny sa lupa na ikinagulat ng lahat. Bigla itong nawala at nagpakita sa gitna ng partido, at inatake ang isa sa mga adventurer bago muling nag-teleport. Tinatakot nito ang support team, at lahat sila ay tumakas, kasama si Toka. Humarap ang halimaw kay Toka, at ibinagsak siya sa lupa sa pamamagitan ng pagtusok sa kanyang puso bago tumalon sa isang ruin sa kalangitan. Nang pinalakas nito ang kanyang sarili at tumalon pababa sa lupa para atakihin ang iba, nagpatawag si Kiefer ng talem na humahampas sa Diablo. Pagkatapos ay kinalekta ni Kiefer ang puso ng Diablo gamit ang isang magic crystal bilang patunay at iniaalok ito kay Yona, na sinasabi sa kanya na gamitin ito upang gumawa ng magic para sa kanyang proteksyon. Lumapit si Toka sa kanila, nag-aalinlangan na sinasabing siya ang nagprotekta sa kanila at sa gayon ay dapat na sa kanya ang kristal. Biglang lumabas sa kakahuyan ang isang kawan ng mga halimaw na balak tapusin ang bayani. Tinitingnan ang kanilang mga numero, tumakbo si Toka para sa fortress at kinukumbinsi ang iba na sumunod gamit ang ilang loika. Pagpasok nila sa langga, sila ay sinalubong sa pintuan ng isa pang kawan ng mga halimaw. Ang makakita ng mga kalansay ng tao sa sahig ay sapat na upang kumbinsihin si Toka na lahat sila ay magiging pagkain ng halimaw ngayon. Gayunpaman, ginagamit ni Ariana ang kanyang mahika upang gisingin ang mga kalansay at gumawa ng hukbo mula sa kanila. Si Kiefer ay tumakbo sa labanan upang suportahan siya, habang si Yona ay nag-iipon ng lakas ng loob na gawin ito. Habang sinusubukan ni Toka na makaisip ng paraan para makatakas, nagawa ng isa sa mga demonyo na magpasabog ng mainit na tubig papunta sa kanyang kamay na nagdissolve sa kanyang laman. Pagkatapos ay ibinaling nito ang atensyon kay Yona, ngunit ang mainit na tubig na ito ay namamahala na matuno ang kanyang mga damit na nakakagambala sa Diablo ng ilang sandali. Sinamantala niya ang pagkakataong tumakas at magtago dahil sa kahihiyan, at sinundan siya ni Toka na biglang naalala na kailangan niya itong bantayan. Kapag sinubukan niyang lapitan siya, hinampad siya nito, para lang kumalma nang sabihin ni Toka sa kanya na may extra siyang damit at inabutan siya ng masusuot. Sa sandaling iyon ay narinig nila ang halimaw na papalapit, at hinugot ni Toka ang kanyang espada at pinalitan ito ng isang latigo.
Habang papasok ang dyablo, itinali niya ito sa kanyang latigo at inutusan ang espada na tumigas muli upang hawakan ang halimaw sa lugar. At hiniling kay Yona na atakihin ito sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon ay ibinahagi ng halimaw ang kanyang walang hanggang pagmamahal para sa mga Stockongs na nakakuha ng empatiya ng magsasaka at hiniling niya kay Yona na magmadali. Lalo nitong ikinagalit ang babae at binibigyan niya ng lakas ang kanyang sarili gamit ang kanyang bagong nakuhang mahika, at lumipad patungo sa halimaw upang suntukin ito sa tiyan. Ito ay nagiging sanhi ng paglipad nito sa dingding, na nagpapatamba dito. Ilang segundo lang ang naging pagdiriwang, nang si Kiefer ay lumabas sa hangin at palihim na pinawalan ng malay si Yona upang mapaslang ang impostor. Agad na pinulot ni Toka ang kanyang espada, ngunit ginamit ni Kiefer ang kanyang maladyos na instincts para hiwain ang sandata sa sandaling ang lalaki ay makatayo. Sinabi niya kay Toka ang tungkol sa oras na siya ay muntik ng maging bayani, ngunit ninakawan ng pagkakataon ng bigla ang pagsulpot ni Zion. Sa oras na sumali si Ariana sa partido, sinimulan na niyang gamitin ang necromancy nito para atakihin ang bida ngunit nabigo ito sa bawat pagkakataon. Ngayon sa wakas, malapit na niyang makuha ang lahat ng katanyagan at pera na dati niyang pinapangarap na tanging ang walang kwentang lalaki ang nakatayo sa gitna. Pagkatapos ay ibinato niya ang mahiwagang shuriken kay Toka na ikinapit niya sa dingding. Kapag pinagsabihan siya ng magsasaka sa kung gaano kaawa-awang individual ang maharlika sa pagnanais na isuko ang kanyang katawan, ito ay nagpapagalit lamang kay Kiefer. Nagpatawag siya ng isa pang mahiwagang bituin at tatapusin na sana si Toka nang siya ay sinipa ni Yona sa kanyang ulo, itinapon sa dingding, at nang siya ay tumayo para sa isa pang pag-atake, sinaktan siya ng Purple Monster Goop at natunaw ang kanyang mga damit. Lumingon siya at nakita si Ariana na may kasamang bagong alagang demonyo. Sinabi niya sa kanya na ang ibang mga adventurer ay bumalik upang tulungan siya, at siya ay agad na sumugod kay Toka upang suriin siya. Binyantaan niya si Kiefer na umalis sa lalong madaling panahon kung ayaw nitong masawi. Si Kiefer, gayunpaman, ay nangako na aagawin ang kanyang mahiwagang kristal na puso at nagpatawag ng higit pang mga shuriken upang atakihin sila, na humantong sa paghiling ni Toka sa lahat na tumakbo para dito. Hinabol niya sila at pinaputukan sila ng grupo ng kanyang mga shuriken, na hindi tumatama. Si Toka ay gumawa ng isang matalinong hakbang para sa isang pagbabago, at ginawang pader ang kanyang espada at itinago ang kanyang partido sa likod nito. Nang kumbinsido sila na ang banta ay neutralisado, ang lalaki ay nagtanong kay Ariana tungkol sa kristal na puso. Sinabi niya sa kanila na ang mga necromancer ay talagang mga tao na ipinanganak sa impyerno. 3 taon na ang nakalilipas, isang grupo sa kanila ang tumawid sa salita ng mga buhay at nahaharap sa malawakang pag-uusig ng mga tao. Sa kabutihang palad para sa kanya, natagpuan siya ni Zion at siya lamang ang nag-iisang lalaki na trinato ang necromancer na parang isang tao. Pagkatapos ay isinuko niya ang kanyang sarili sa anumang parusa na maaaring makita ni Toka na angkop para sa isang hindi mapagkakatiwalaang kasamang tulad niya. Gayunpaman, nakikita ni Toka ang napakalaking potensyal sa kanya bilang isang babae kapag siya ay lumaki, at nagpa siya na patawarin siya at panatilihin siya sa kanyang tabi. Mamaya sa gabing iyon, nagpa siya silang maglagay ng bitag para kay Kiefer at iposisyon ang kanilang mga sarili sa isang dead end upang sila ay napakalinaw na nakikita. Napansin sila ni Kiefer, ngunit habang naglalakad siya papunta sa tulay ay naramdaman niyang naglagay sila ng bitag para sa kanya. Sa sandaling iyon ng alagang demonyo ay pinaulanan siya ng mainit na goop mula sa itaas na kanyang iniwasan. Agad siyang tumalikod at ibinato ang kanyang shuriken sa halimaw, pinagputol-putol ito. Mula sa lahat ng labis na paggamit ng kanyang monster control magic, si Ariana ay bumagsak sa lupa. Itinapon ni Toka ang kanyang espada bilang pagsuko at hiniling kay Kiefer na tapusin si Ariana at palayain siya. Masayang lumakad si Kiefer patungo sa kanila at pinulot ang espada, para lang malaman na dulo lang pala ito ng isang replika. Sa sandaling iyon ay ibinunyag ni Toka ang kanyang bitag, at kinuha ang orihinal na espada na gumaganap bilang isang pekeng tulay na naging dahilan upang mahulog si Kiefer sa malalim na tubig sa ibaba at nasawi. Bumalik sila sa bayan at binayaran ang isang bahagi ng kanilang utang gamit ang reward money, habang si Ariana ay bumibili ng bagong medyas para sa kanyang sarili upang masiyahin ang kanyang amo tulad ng isang tapat na asawa. Nagpa siya ang trio na pumunta sa kabisera upang makakuha ng pera mula sa hari, at patuloy na kumukuha ng higit pang mga adventurer sa daan upang kumita ng pera upang mabayaran ang kanilang utang.
Gayunpaman, sa proseso, si Toka ay nawawalan ng maraming laman na hindi na kayang muling buuin ng kanyang katawan dahil sa kakulangan ng mana, at 10 araw pagkatapos ng pagsisimula ng kanilang paglalakbay ay nauwi sa isang literal na skeleton. Sa klasikong paraan, ginagamit niya ang kanyang bagong avatar para makakuha ng upuan sa harap sa pagligo ng kanyang kasama. Nakita ni Yona ang kalansay at muntik na siyang ilibing, nang magpakita si Ariana at sinabi sa kanya na siya si Toka, na nakakuha sa kanya ng ilang masasakit na salita mula sa kanyang matalik na kaibigan noong bata pa. Habang nag-uusap sila, napagtanto ni Toka na kung magpakita siya bilang isang kalansay sa kabisera ay magsisimula sila ng gulat sa publiko. Iminungkahi niya na angkinan ni Ariana ang katawan ng ilang sandali, upang muling buuin ang laman gamit ang kanyang madami na marka ng mana at pagkatapos ay ibalik ito sa kanya. Gayunpaman, tumanggi siya dahil ang patuloy na paglipat ng katawan ay maaaring maging mas malaking degenerate kaysa sa kanya ngayon. Kung paanong pinag-uusapan ni Yona at Ariana ang higit pang pakikipagsapalaran upang kumita ng pera, si Toka ay tinamaan ng isa pang nakakatuwang ideya na sa paano man ay nauwi sa trabaho sa huli. Ginagawa niyang hugis mukha ang espada, at pininturahan ito ng mga tampok gamit ang mga natural na kulay bago isuot bilang maskara. Pumasok siya sa palasyo ng hari nang walang anumang problema, at diretsyong humingi ng pera sa hari para pandohan ang kanyang mga paglalakbay. Tinatawanan ito ng hari bilang isang biro dahil si Zion ay hindi nakakuha ng anumang gantimpala mula sa hari para sa pagliligtas sa mundo. Ipinapalagay niya na narito ang bayani dahil sa wakas ay handa na siyang pakasalan si Prinsesa Margarita, at hiniling sa mayordomo na ipakita si Toka sa kanyang silid. Kumatok siya sa pinto at pagkabukas pa lang ni Prinsesa Margarita, ang mga hormones niya ang dahilan ng pagpapawis niya ng husto kaya natutunaw ang mukha niya. Ang kanyang nakakakilabot na mukha ang dahilan upang agad na isinara ng prinsesa ang pinto. Kinumbinsi niya itong buksan muli, at ipinakita sa kanya ang tunay niyang mukha na nagsasabing ito ay dahil sa sumpa ng demonyo. Pinaniwalaan niya ito at tinanong siya kung narito na siya para pakasalan siya. Kapag tumanggi ito, ipinaalala nito sa kanya ang pangako nila ni Zion na hindi na magkikita pa maliban kung handa na itong pakasalan siya, at hilingin sa kanya na umalis. Naalala ni Toka ang uhaw sa dugo ng mga taong bayan na pinagkakautangan niya, at pumayag na pakasalan siya para maiwasang ma-kick out bago siya bigyan ng hari ng anumang pera. Pagkatapos ay hiniling niya ito sa isang masquerade ball na gaganapin sa kabisera pagkaraan ng 2 araw, at sabik na makipag-date sa isang aktwal na tao sa halip na labanos, at sumang-ayon siya. Nag-aalok pa ang princesses na ipinta ang kanyang mukha para sa kanya sa isang aktwal na maskara na mayroon siya. Samantala, sa bayan, si Ariana ay umiikot sa isang helmet upang itago ang kanyang necromancer na pagkakakilanlan kay Yona. Nang mabunggo siya ng maraming tao at tinanggal ang kanyang helmet, napansin ito ng isang kay-takot-takot na lalaki at ipinaalam sa kanya ang pangangaso ng demonyo na mangyayari bago ang masquerade. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Leonard, isang doktor at direktor ng orphanage, at dinala niya ang mga babae pabalik sa kanyang orphanage para uminom ng tsaa. Binalaan niya si Ariana na mag-ingat dahil ang bayan ay nagbabantay ng mga necromancer. Nang tanungin ang dahilan sa likod ng pagtulong sa kanya, ang sagot niya ay gusto lang niyang tumulong sa mga taong nangangailangan. Si Ariana ay dinaig ng pagmamahal sa estranghero na ito, at malapit nang sabihin ang kanilang aktwal na misyon, nang pigilan siya ni Yona at sabihin sa kanya na narito sila para palakasin ang kanilang mana. Iniharap niya sa kanila ang isang gamot na ginawa para sa pansamantalang pagtaas ng mana na tinatawag na Som Drops, at hiniling kay Ariana ang kanyang katawan bilang kapalit. Nang hilingin sa kanya ni Yona na kunin siya sa halip, nilinaw niya na gusto niyang pag-aralan ang mahiwagang pusong kristal para sa mga layuning panggamot. Pabalik sa palasyo, nakahanda na ang bagong maskara ni Toka matapos itong ibigay sa kanya. Ang prinsesa ay tumalikod upang lumamon sa isang buong kapistahan upang mabawi ang mana na nawala sa kanya sa proseso ng paggawa nito. Gayunpaman, ang pagkain na sapat para sa 10 tao ay hindi sapat para sa kanya, at siya ay nahimatay. Dinala siya nito sa kanyang silid kung saan ito nakahiga sa kanyang kama. Ang bantay ng prinsesa na si Garner ay nagpakita sa sandaling iyon, at pinakawalan ang kanyang galit sa bayani dahil sa pagkalimot na ang kanyang sakit ay pumipigil sa kanya na hawakan ang mana sa kanyang katawan. Maya-maya ay may isang katulong na nagpasok ng ilang higit pang pagkain kasama ang Sona Drops na tumutulong sa kanya na mabawi ang kanyang nawalang lakas.
Samantala, sa kakahuyan, ang mga babae ay nakarating sa isang lugar na puno ng mga demonyo upang makilahok sa pangangaso ng demonyo. Bago sila makapaghanda para sa labanan, ang isa sa apat na pinakamalakas na knights ng kaharian, si Charmaine, ay nagpakita at pinutol ang malaking diablo sa napakabilis na paraan. Dalawang adventurer ang nagpakita at nag-alok na dalhin ang mga babae sa isang lihim na lugar ng pangangaso kung saan hindi nila kailangang makipagkompetensya laban sa knights para sa isang pwesto. Dinala nila sila sa isang bangin kung saan makikita ang isang grupo ng mga demonyo, at binigyan si Oriana ng isang kristal na may mahika ng kidlat upang tulungan siyang tapusin sila. Kinuryent niya silang lahat ng sabay-sabay, at pagdating nila upang kunin ang kanilang mga puso, ibinunyag ng mga adventurer na ang mga diablo na ito ay mahina dahil sa kanilang necromancy. Pagkatapos ay hinawakan ng dalawang diablo ang mga babae mula sa likuran, at isang lalaki na nakamaskara na tinatawag na skeleton man ang lumabas sa kakahuyan. Bumalik si Charmaine sa palasyo at ipinaalam sa hari na ang kakahuyan ay naalis na ang lahat ng diablo. Iniulat pa niya na nakita niya ang isang malakas na spell na ibinabato mula sa malayo, at nang mag-imbestiga siya ay natagpuan niya na nadaig na ang mga demonyo. Gayunpaman, ang kakaibang bahagi ay ang lahat ng mga bangkay ay nawala. Ito ay nagudyok sa hari na isaalang-alang ang pagpapawalang bisa sa pagdiriwang, ngunit tiniyak sa kanya ni Charmaine na magkakaroon siya ng mataas na alerto sa mga kabalyero at gagamitin ang tulong ni Zion. Sa ibang bahagi ng palasyo, ipinakita ni Margareta kay Toka ang kanyang bagong silid bago umalis upang makita ang kanyang doktor sa bayan tungkol sa kamakailang pag-atake. Sa sandaling umalis siya, biglang naalala ni Toka ang tunay na dahilan kung bakit siya pumunta sa kabisera, at lumabas siya sa balkonahe upang hanapin sina Oriana at Yona. Nagtatanong siya sa paligid at nalaman na huli silang nakita na papunta sa orphanage. Pagdating sa orphanage, sinalubong siya ng prinsesa na nasa ilalim pala ng paggamot ni Leonard. Nang tanungin tungkol sa mga adventurer, sinabi ni Leonard kay Toka na pumunta sila sa kakahuyan upang makilahok sa pangangaso ng diablo at tiniyak sa kanya na babalik sila. Nakahinga si Toka nang marinig ito, at bumalik sa palasyo kay Margareta matapos ang kanyang pagbisita sa doktor. Pagkaalis nila, pumunta si Leonard sa basement at isinuot ang kanyang skeleton man mask. Siya ay pumunta sa lugar kung saan si Yona ay nakadina, at sinabi sa kanya ang kanyang plano ng pag-convert ng lahat sa mga skeleton at pag-aalok ng mga walang kwentang bahagi tulad ng balat at kalamnan sa mga diablo upang mamuhay ng payapa sa kanila. Ipapagawa niya kay Oriana ang lahat ng sisi sa mga pagbihag at isakripisyo siya sa galit na masa. Tiniyak ni Yona sa sarili na magkakaroon siya ng pagkakataong gamitin ang kanyang physical enhancement spell, at putulin ang mga tanikala at haanggad na manatili doon hanggang sa magkaroon siya ng pagkakataon na ma-distract ang diablo. Pagkalipas ng 2 araw, sa wakas ay nagpakita ang prinsesa sa Royal Masquerade matapos magising si Toka ng ilang oras. Ang araw ay magiging maganda, ngunit tumanggi si Garner na isuko ang pangatlong wilyang nito, na nakakuha sa kanya ng isang sampal mula sa prinsesa para sa hindi pagtitiwala sa kanyang magiging asawa. Sa kanilang pag-alis, isiniwalat ni Garner na alam niyang hindi ito ang tunay na bayani kundi isang impostor, at nangakong pagbabayaran siya sa pakikipaglaro sa prinsesa. Naaalala ni Garner kung paanong si Margareta ay palaging tulad ng kanyang sariling anak sa kanya mula sa kanyang pagkabata. Naaalala niya kung paano nagpa siya ang hari na ipakasal siya sa bayani para lamang maisulong ang royal bloodline. Sa kasalukuyan, ang dalawa ay nakikibahagi sa isang hamon kung saan ang prinsesa ay kailangang mag-shoot ng isang arrow ng mansanas na nakalagay sa ulo ni Toka upang manalo ng isang buong taon na supply ng mansanas. Sa kanyang kaluwagan, nagagawa niya ito nang hindi siya pinapaslang, at ang kanyang tanghalian para sa araw na ito ay inayos nang hindi kailangang gumastos ng pera. Binabantayan sila ni Charmaine sa utos ni Garner. Napagtanto niya na ang bida ay tila hindi nakasuot ng maskara ngunit isang aktwal na kalansay, na nagpapataas ng kanyang hinala. Samantala, si Margareta ay abala sa pagiging isang tapat na partner, at hinihila si Toka sa isang lihim na lugar upang ipakita sa kanya ang higit sa isang uri ng paputok. Si Toka ay hindi napigilan ang kanyang bibig, at nauuwi sa mga bagay na naglalagay sa prinsesa na alerto tungkol sa isang bagay na mali. Hinarap niya siya tungkol sa kanyang pag-uugali na ganap na naiiba kasama ng hindi niya naaalala ang kanilang pinagsamahan, at tinanong siya kung sino talaga siya.
Sa sandaling iyon ay lumabas sina Garner at Charmaine sa kanilang pinagtataguan, at pinipilit si Toka para sabihin sa kanila ang totoo. Kapag ginawa niya, hinatulan nila siya ng kasawian para sa pagpaslang sa kanilang bayani at paggamit ng necromancy upang gayahin siya. Lumingon sila upang tanungin ang prinsesa para sa kanyang opinyon tungkol dito, ngunit wala siya kahit saan. Ang trauma ng malaman na engaged na siya sa talunan na ito ay nagbigay sa kanya ng existential crisis, at tumatakbo siya pabalik sa kanyang kwarto. Siya ay pinigilan ni Leonard na siniguro sa kanya na siya ay ligtas sa kanya, at hiniling sa kanya na sabihin sa kanya kung ano ang nangyari. Sa kabilang banda, habang hinahanap ng dalawang gwardya ang prinsesa, dumating ang kabalyero at ipinaalam kay Charmaine na 12-dosenang demonyo ang biglang nagpakita sa lungsod. Nang marinig ito, tumayo si Toka sa lupa at nagmamadaling kunin ang prinsesa. Samantala, inihatid ni Leonard ang prinsesa sa isang slum kung saan bigla silang napalibutan ng skeleton army ng doktor. Nang malapit na niyang ipilit ang sarili sa kanya, dumating si Toka sa pinangyarihan upang iligtas siya. Dalawang skeleton monster ang dumaikit upang harangan ang kanyang paglapit, ngunit pinaslang niya silang dalawa sa isang hampas ng kanyang espada. Gayunpaman, isa pang kalansay ang umatake sa kanya at itinapon siya sa isang pader. Napagtanto ni Leonard na isa siyang impostor matapos tingnan kung gaano siya kaina. Nang sinabi ni Toka ang isang magiting na monologo at tumayo, isang skeleton ang umatake sa kanya at pinutol ang kanyang ulo gamit ang espada nito, na nagpapaniwala kay Margareta na siya ay tiyak na masasawi ngayon. Sa lungsod, pumalon si Charmaine sa kawan ng mga halimaw na pinaalam sa kanya at pinaslang silang lahat sa isang indayog ng kanyang espada. Hiniling niya sa kanyang mga kasama na bantayan ang lungsod habang siya ay pumupunta, at hinahanap ang prinsesa sa silong ng orphanage. Ang guard devil ay lumabas para sa tanghalian, at isa sa mga alipin ng doktor ang nagbukas ng pinto ng selda upang ihanda si Yona para sa kanyang pagkapaslang. Sinamantala ni Yona ang pagkakataong ito na gumamit ng magic na nagpapalakas ng lakas at kumalas sa mga tanikala bago ibagsak ang masamang adventurer sa pamamagitan ng isang malakas na suntok. Sa labas ng lungsod, nakita ni Charmaine at Garner ang ulo ni Toka, at sinabi niya sa kanila ang lahat ng nangyari. Sinubukan niyang akayin sila sa direksyon kung saan siya dinala ng doktor, ngunit ayaw ni Garner na maniwala sa impostor. Nakumbinsi siya ni Toka na talagang gusto niyang iligtas ang prinsesa, dahil sa ganoong paraan siya maaaring maging isang tunay na bayani at mailigtas ang kanyang sarili mula sa kasawian. Nagbalat kayo si Toka bilang isa sa mga sundalo ni Leonard, at itinali ang mga kabalyero upang dalhin sila sa pugad ng doktor. Nang ligtas na sila sa loob, ipinagtapat ni Garner na kasalanan niya kung bakit sila nandito ngayon. Ikinwento niya sa kanila kung paano niya inilagay sa matinding pagsasanay para maging ideal na nobya para kay Zion, ngunit sa huli, nabuo niya ang sakit dahil sa stress. Palibhasa'y makulat siya, itinutulak ni Toka ang lahat ng sisi sa bantay ng prinsesa at idineklara ang kanyang sarili na malaya sa lahat ng mga pagkakamali. Maya-maya ay nabasag ang pader sa likod niya, at isang demonyo na itinapon mula dito sa pamamagitan ng suntok ni Yone ay dumapo sa lalaki. Pagkatapos nilang linisin ang kalat ni Yone, sinabi ni Toka sa kanya ang lahat ng nangyari habang tinatali nila ang masamang adventurer. Nag-aalok sila na hayaang mabuhay ang lalaki kung sasabihin niya sa kanila kung nasaan ang prinsesa, at natatakot para sa kanyang buhay, sumasang-ayon siya. Nagpa siya ang partido na iligtas si Ariana bago sila umalis sa kanilang paglalakbay upang iligtas si Margareta. Sa wakas ay natagpuan nila ang babae na nakatali sa isang upuan sa isang nakatagong silid sa basement, at punan siya ng mga detalye. Samantala, sa isang sulok ng bayan, sisimulan na ng doktor ang kanyang ritual. Sinabi niya sa prinsesa kung paano niya kinasusuklaman ang mga taong nadidiskrimina batay sa hitsura ng mga ito. Kapag nasa ilalim ng balat, pareho ang hitsura ng kanilang mga kalansay. Nabigyan siya ng inspirasyon ng maalamat na bayani na mag-alok ng kaligtasan sa lahat, at lumikha ng isang mundong walang salungatan at nagpas siyang alisin ang lahat ng kanilang mga balat. Ipinagtapat niya na in love siya sa prinsesa, at ang nakakatakot na ritual na ito ay seremonya rin ng kanilang kasal. Ang lahat ng ito ay binabantayan ni Garner at Charmaine, na nagtatago sa likod ng mga haligi sa pasukan ng silid. Aaksyon na sana ang bodyguard matapos itong marinig, ngunit pinaalalahanan siya ng kabalyero na nais din nilang bigyan ng pagkakataon si Toka para husgahan nila kung fit siya. Si Toka at ang kanyang mga kasamang babae ay nakatayo sa isang plataporma sa itaas ng ritual at nag-estratehiya.
Hiniling sa kanya ni Ariana na gambolain ang doktor na magbibigay sa kanya ng pagkakataong magnakaw ng kontrol sa kanyang mga kalansay. Nang malapit ng putulin ng doktor ang prinsesa, bumagsak si Toka kasama sina Ariana at Yona sa kanyang likod at sinuntok sa mukha ang weirdo na nauwi sa pagkabali ng braso ni Toka at walang epekto ang pag-atake sa doktor. Pagkatapos, ginamit ni Yona ang kanyang enhancement magic at sinuntok ang doktor sa mukha, na nagdulot sa kanya na maitaboy sa pader. Ipinakilala ni Toka ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa prinsesa, habang inutusan ng doktor ang kanyang mga kalansay na tapusin siya, ngunit kinontrol na ni Ariana ang mga kalansay, at wala ni isa sa kanila ang nakikinig sa kanya. Kinuha ni Toka ang kanyang mahiwagang maskara at isinuot ito para tamasahin ang mga perks ng pagkakaroon ng X-ray vision sa paligid ng mga babae, na nagpasipa sa kanyang mukha ni Yona. Sa sandaling iyon, ang mga demonyo ay lumabas sa kanilang pahingahang lugar upang salakayin ang partido, at sinamantala ng doktor ang kanyang pagkakataon upang makatakas. Hiniling ni Charmaine at Garner sa iba na sumunod sa kanya, at iwanan ang mga demonyo sa kanila. Ginamit ni Yona ang kanyang mahika at damapo sa mga balikat ng kontrabida, na nagpabagsak sa kanya sa lupa, ngunit ipinatawag niya ang mga kamay ng kalansay sa tamang oras upang hawakan siya at tulungan siyang bumangon. Ibinunyag niya na sila ngayon ay nasa isang libingan sa ilalim ng lupa, at nagpalaki ng toneladang zombie sa kanyang necromancy. Napakaraming soma drops din ang kanyang iniinom para mas lalong lumakas, kahit alam niyang hindi ito kakayanin ng kanyang katawan at isip. Ginagamit ng doktor ang kanyang mahika upang lumikha ng mga armas, at mapahusay ang lakas ng kanyang bagong hukbo. Sinubukan ni Ariana na atakihin sila, ngunit naputol ang kanyang espada, at natambo siya ng puwersa. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang hukbo na hulihin ang prinsesa, ngunit habang inaatake nila siya ng kanilang mga espada, tumalon si Garner sa daan upang protektahan siya. Inutusan ni Toka ang kanyang espada na maging pader at ganap na hinarang ang kalaban upang payagan ang partido na makatakas sa pintuan. Nang nasa labas na sila, nagpasya silang tapusin ang laban dito at huwag na itong ibalik sa lungsod upang maiwasan ang pagkaladkad sa masa sa labanan. Samantala, sinundan ni Leonard ang bakas na iniwan ng dugo ni Garner kasama ang kanyang hukbo. Gayunpaman, hindi nila napagtanto na ang partido ay nakagawa na ng isang pekeng landas upang magpaikot-ikot sila. Ang nakakagulat na matalinong hakbang na ito ay nagpapaisip sa mga babae kung sino talaga si Toka. Sinabi niya sa kanila na bago magbukas ang Gates of Hell, kinaladkad siya ng kanyang ama at ang kanyang ina sa Ludo City na nasunog noong panahon ng digmaan. Gayunpaman, ang labanan ay mas malala kaysa sa kanyang inaasahan, at ang kanyang ina ay pinaslang habang ang kanyang ama ay nawala. Nag-iisa siya at kailangang gumugol ng 1 taon sa pagtakbo at pagtatago, bago niya mahanap ang kanyang daan pauwi. Ang lahat ng on-ground na pagsasanay na ito ay nagbigay sa kanya ng tusong utak na mayroon siya ngayon. Ang iba pang mga babae ay nagulat sa kanyang kalunos-lunos na nakaraan, ngunit ibinalik sila ni Jonas sa kasalukuyan at hiniling sa kanila na tumuon sa usapin. Iminungkahi ni Toka na magtago hanggang sa maubos ng doktor ang mana, ngunit pinaalalahanan siya ni Yona na uminom siya ng soma drops, kaya malamang na hindi siya mauubusan ng anumang oras sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay sinabi ni Ariana sa kanila na maaari nilang nakawin ang soma drops at gamitin ito upang palakasin ang mana ni Toka sa halip, ngunit pagkatapos ay napagtanto na maaaring naubos na ng doktor ang bawat patak nito. Nagsalita si Garner at pinaalalahanan ang partido na ang katawan ng prinsesa ay naglalaman ng maraming labis na mana dahil sa kanyang sakit, at sa makatuwid ang kanyang mga likido sa katawan ay maaaring gamitin upang palakasin din ang bayani. Kaya naman, sila ay nagpasya na bigyang kasiyahan ang isa pang kagustuhan ni Toka na ang babae ay magbubuhos ng juice sa kanyang bibig upang bigyan siya ng kinakailangang tulong. Napagtanto ni Toka na may isa pang paraan, nang magsisimula na ang ritual, at pinigilan ang prinsesa. Itinuturo niya na ang doktor ay hindi isang tunay na necromancer at sa gayon ay walang tunay na magic. Kapag napagtanto niya na may sira, ipapadala niya ang kanyang mga kalansay upang siyasatin at may iwan siyang walang depensa. Maaari silang magtago sa isang bato at maghintay para sa perpektong pagkakataong ito na hampasin siya. Nang sabihin ni Yona na maaaring magtago siya ng ilang kalansay para sa kanyang depensa dahil alam niyang may mali, sumagot si Ariana, na sinasabing hindi makokontrol ng isang normal na tao ang napakaraming zombie ng sabay-sabay. Kaya naman, kapag pinaalis niya ang mga bangkay, sigurado siyang magiging madali siyang mapupuntirya dahil sa kawalan ng alerto sa kanyang bahagi.
Sa ibang bahagi ng kakahuyan, biglang nagsimulang maghinala si Leonard na may mali at ginamit niya ang kanyang mahika upang siyasatin ang mga mantsa ng dugo. Napagtanto niya na peke ang mga ito, at sinimulan niyang ipadala ang kanyang hukbo tulad ng inaasahan ng bayani. Ang diskarte ni Toka ay gumaganap tulad ng kanyang plinano, at matagumpay niyang napasok ang army. Nang mawalan ng focus ang kontrabida, hinawakan niya si Leonard mula sa likuran at aatakihin na sana siya ng kutsilyo, ngunit kahit papaano ay may metal siyang kalasag. Sinabi sa kanya ng doktor na inaasahan niyang magpapakita siya, at naglagay ng isang metal na kalasag sa paligid niya. Inutusan niya ang kanyang mga kalansay na tapusin ang lalaki, ngunit sina Yona at Oriana ay tinapos na silang lahat sa panahon ng nakakainip na monologo ng doktor. Itinaas ni Leonard ang kanyang braso gamit ang isang kristal upang tawagan ang iba pa niyang mga zombie, at ibinaba ni Toka ang kanyang manggas upang ilantad ang mahiwagang hiyas tulad ng kanilang plinano. Si Margareta, na naghihintay sa isang bangin sa malapit na nakahanda ang bow at arrow, ay umatake sa kanya at nabasag ang kristal. Pinalaya nito ang mga zombie mula sa kanyang mahika, at ang kanyang hukbo ng mga undead ay bumalik sa pagiging nasawi. Sinampal ni Yona ang doktor sa mukha, at itinali nila ito sa isang puno. Kapag ang prinsesa ay sumama sa kanila sa kanyang bantay, ang kanilang selebrasyon ay hindi nagtagal dahil maya-maya ay isang demonyo ang lumapit sa kanila na may walang malay na si Charmaine sa kamay nito. Nakilala ito ni Oriana bilang isang demonyo na may mataas na ranggo sa ilang sandali, bago ito nagpasabog ng isang malakas na mahiwagang sinag sa prinsesa. Sakto namang nag-react si Toka para itulak siya sa daan, ngunit nauwi sa mismong daan ng sinag. Nasunog ang isang butas sa kanyang bungo, at siya ay bumagsak kaagad sa lupa. Kinuha ni Yona ang isang kristal na bumagsak sa lupa sa tabi niya, at ginamit ang magic para palakasin siya bago siya makipaglaban sa halimaw. Walang tigil siyang sumuntok dito na hinaharangan nito na parang atake ng bata. Agad siyang nakahanap ng pagkakataon, at natama ng sipa sa mukha nito na halos hindi na yumapekto. Nang malaman na si Toka ay buhay ngunit nanganganib dahil sa kanyang mababang mana, at ang doktor ay wala ng anumang soma drops, hiniling niya kay Oriana na ilipat ang kanyang kaluluwa pabalik sa kanyang orihinal na katawan. Gayunpaman, tumanggi ang necromancer, na sinasabi na sa kanyang estado ay tiyak na siya ay masisira. Pagkatapos ay itinapon ng Supreme Devil si Yona sa isang puno at ibinaling ang atensyon kay Oriana. Sinasabi nito sa kanya na hindi siya dapat makaramdam ng damdamin ng tao tulad ng kalungkutan, at nagpanata na ibabalik siya sa underworld. Pinisil niya ang kanyang kamalayan mula sa kanya upang iwasan siya ng ilang sandali, habang pinapaslang niya ang natitirang bahagi ng partido. Nagsimula itong maglakad patungo sa prinsesa ngunit bago pa ito makagawa ng anuman, inatake siya ni Garner gamit ang kanyang espada. Hiniling niya sa prinsesa na tumakbo sa abot ng kanyang makakaya habang pinapanatili niyang abala ang Diablo. Habang tumatakbo siya palayo, nagkamalay si Yona at tumalon papunta sa demonyo, sinipa ito sa ulo. Sa kabilang banda, sinusubukan ni Margareta ang kanyang makakaya upang bigyan ang bayani ng mana boost gamit ang kanyang mga likido, ngunit hindi niya magawa dahil sa kanyang kaba. Sa sandaling iyon ay nagising si Toka, at hiniling sa kanya na tuparin ang kanyang huling kahilingan na makita siyang nakastockings. Muli siyang nawalan ng malay, ngunit sinabi sa kanya ng prinsesa na kailangan niya itong manatili dahil talagang nagkaroon siya ng damdamin para sa kanya, at nagsimulang umiyak sa unang pagkakataon sa mga taon. Nang malapit nang matalo sina Yona at Garner dahil sa malapit nang maubos ang kanilang mana, si Toka, naganap na nagpabagong buhay sa kanyang katawan dahil sa pagluha ni Margareta, ay gumawa ng isang magiting na pagpasok sa eksena ng labanan gamit ang kanyang espada. Inatake siya ng Diablo ng isang sinag, ngunit ginawa niyang kalasag ang kanyang espada at madaling hinaranggan ito. Pagkatapos ay ginawa niyang higanteng hita ang kanyang espada at dinurog ang halimaw sa ilalim nito. Ang kwento ng labanang ito at ang bayani ay umabot sa dalawang masasamang necromancer sa ibang bahagi ng bayan, sina Daryl at Fredo, na mas nasasabik tungkol sa paghihiganti mula sa isang makapangyarihang tao. Sa resulta ng labanan, si Leonard ay naging ganap na balisa dahil sa labis na dosis sa mga patak ng soma at nakakulong sa mga selda sa kabisera. Si Charmaine ay na-hospital dahil sa kanyang malalang mga pinsala, at si Garner ay tumatakbo para sa posisyon ng direktor ng orphanage. Ang iyak ay naglabas ng 10 taon ng nakakulong na damdamin sa sistema ng prinsesa, at pinagaling ang kanyang sakit na naging dahilan upang ibigay niya ang kanyang labis na soma drop kay Toka.
Sa wakas ay tinanggap na ni Toka ang kanyang kapalaran bilang bagong bayani, at nagpa siya na umalis sa kanyang paraan upang muling isara ang Gates of Hell. Binigyan siya ng hari ng isang enchanted na karwahe para sa kanyang paglalakbay, at dahil ang kalisya na ito ay nangangailangan ng mana na lumipat, si Ariana, na may pinakamataas na antas, ay naging permanenteng driver. Habang papalabas na sila, lumapit si Garner sa bayani at iniabot sa kanya ang isang sulat sa ngalan ng prinsesa. Nagpasalamat siya sa kanilang tatlo sa sulat, at ipinaalam sa kanila ang isang regalo na itinago niya para sa kanila sa karwahe. Si Margareta mismo ay nagtatago sa kahon, at nagpaplanong samahan sila sa paglalakbay at sanayin si Toka upang maging isang tunay na bayani. Gayunpaman, ang trio ay hindi nag-abala na buksan ang kahon sa loob ng maraming araw, at kapag ginawa nila, nakita nila siya sa bingit ng gutom. 15 araw pagkatapos ng pagsisimula ng paglalakbay, huminto ang partido upang magkampo sa Mira Lake. Habang sinasanay siya ni Margareta sa pakikipaglaban sa espada, tinanong niya ito kung magiging okay ang kapital sa kanyang pagkawala. Tiniyak niya sa kanya na haharapin ni Garner ang lahat kapag wala siya, at idinagdag na gusto niyang gamitin ang kanyang pagsasanay para lumaban sa mga frontline. Maya-maya lang, lumabas si Ariana na may dalang ibon, at nang iluluto na nila ito para sa hapunan, itinuro ni Yona na may dalang sulat mula kay Charmaine. Sa sulat, ipinaalam sa kanila ng kabalyero na nang mapaslang nila ang pulang diablo sa kakahuyan, napansin ng isa sa mga salamangkero ng korte ang isang astral na lumilipad sa hilagang silangan. Ito ang nagbunsod sa kanila na maghinuha na ang diablo ay kinokontrol ng isang taong nasa malayo na marahil ay isang tunay na necromancer. Ibinigay niya ang instruction sa pagtungo sa hilagang silangan at pagharap sa necromancer na ito na malinaw na napakadelikado kung pababayaan. Ang bayani, gayunpaman, ay sumulat pabalik kay Charmaine na humihiling sa kanya na harapin ito ng mag-isa, at hayaan siyang gawin ang mas mahalagang bagay tulad ng isang tunay na bayani. Nang gabing iyon, nagpa siya ang partido na huminto sa bayan ng Moran upang magpahinga. Kung saan pupunta ang mga babae para maligo. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang paliligo ay nauwi sa tsismis at pinag-uusapan ng mga babae ang kanilang nararamdaman na naging dahilan ng pagkahulog nila sa lalaking magsasaka. Naalala ni Yona kung paanong si Toka ay hindi nagpakita ng anumang pag-aalaga sa kanya, at tumakbo siya palabas ng kanilang lodge upang palamigan ang kanyang galit. Siya ay bigla ang inatake ng mga zombie, at habang sinusubukan niyang lumaban, isa sa mga ito ang namamahala na kumagit sa kanya. Mas maraming mga zombie ang nagpakita at napansin na siya ay malinaw na higit sa bilang, siya ay tumakbo palayo at nagtago sa isang sulok. Nang magsimulang kumirat ang kanyang pinsala sa kagat, nagpakita si Toka upang tingnan siya. Bumagsak siya sa lupa dahil sa matinding kirot. Nakita ng bayani ang mga zombie na papalapit sa kanila, at naglagay ng pader para protektahan sila. Sa sandaling iyon, nagsimula siyang mag-transform sa isang zombie at hiniling kay Toka na hilahin ang pader pababa, na ginawa niya. Pumunta siya sa gilid ng zombie at hiniling sa bayani na tumakas at iwanan siya. Ngunit si Toka ay desperado na iligtas ang kanyang matalik na kaibigan, at tumalon sa kayod ng mga zombie upang ibalik siya. Ngunit isang grupo ng mga zombie ang nagpabagsak sa kanya bago niya ito maabot. Sa sandaling iyon, nagpakita si Benny sa tuktok ng malapit na rooftop at nag-aalok na tulungan si Toka kung aminin niyang hindi siya ang tunay na bayani, na ginagawa niya. Ang adventurer ay tumalon pababa sa labanan, at ang puwersa ng kanyang landing ay nagpatumba ng ilang zombie. Samantala, ang mga zombie ay pumapasok sa paligan pati na rin ganap na palibutan sina Ariana at Margareta. Nakahanap si Ariana ng mga mahiwagang kristal at nagpatawag ng espada gamit ang isa. Pilitin niyang ibigay ang isa kay Prinsesa Margareta, hinawakan ng isa pa at sinimulang umatake ng mga mahiwagang bala sa mga zombie, at pinatumba silang lahat. Nang itumbo ng dalawa ang lahat ng mga zombie, dumating si Toka sa eksena kasama si Yona sa kanyang likod at binalaan sila tungkol sa mga kagat ng halimaw. Nagpa siya siyang ilihim ang kalagayan ni Yona para mapanatili itong ligtas dahil hindi siya sigurado kung ano ang magiging reaksyon ng mga babae sa balita. Napagtanto nila na ang pagtakbo sa karwahe ay hindi isang opsyon dahil malayo ito na naglalantad sa kanila sa panganib na makagat. Ipinahayag ni Toka na gusto niyang manatili rito sa alinmang paraan, hanggang sa malaman niya ang ugat ng kaguluhang ito at matugunan ito. Narinig ito ni Benny, na nakatayo sa pintuan, ang lahat ng ito at sinabi sa kanila na dapat silang magtungo sa mansyon ng alkalde dahil doon naruroon ang mga nakaligtas.
Sa sandaling umakyat ang bayani sa matataas na pader ng mansyon ng alkalde, muling nanambalik ang pag-asa ng mga nakaligtas sa kanilang kaligtasan. Ang mga dating kasamahan ni Leonard, sina Carl at Miguel, ay kabilang sa mga nakaligtas, at nagpasya silang maghayganti sa bayani para sa kanilang pagkatalo. Napansin nila si Yona at agad na napagtanto na siya ay nakagat, at iginiit na payagan silang suriin siya. Nagprotesta ang bayani, na nagpapatunay sa kanilang pagdududa, at ipinahayag nila na dapat siyang tapusin dahil siya ay isang panganib sa kanilang lahat. Kapag ang publiko ay sumigaw ng kanilang suporta, ang mga adventurer ay sumulong upang tapusin siya. Nang malapit na siyang hampasin ni Carl gamit ang kanyang espada, pinalakas ni Toka ang kanyang lakas at sinuntok siya sa mukha, na nawalan ng malay. Nagsimulang magprotesta ang publiko laban sa bayani, ngunit hinugot niya ang kanyang espada at sinabi sa kanila na paprotektahan niya ang kanyang mga mahal sa buhay anuman ang mangyari. Sa sandaling iyon, nagising si Yona at sinunggaban si Toka, na nagpatambo sa kanya. Sinusubukan niyang itulak siya pabalik at pilitin siyang bumalik sa kanyang katinoan, ngunit walang gumagana. Ginamit ni Ariana ang kanyang mahika upang kontrolin kaagad si Yona, at nagawa niyang kumbensihin ang mga natakot na mamamayan na si Yona ay may sipon lamang. Nang maglaon ng mag-isa ang partido sa isang silid, iniabot ni Ariana ang 2 pang kristal na nagbibigay daan sa kanila na makita ang loob ng kaluluwa ni Yona. Napansin nila ang isang spell na nakabalot dito na pumipigil sa kanyang kaluluwa, at nag-alis ng kanyang loika. Dahil ang spell ay nagpapahina sa kaluluwa ng target, sila ay halos naging isang bangkay at sa makatuwid ay madaling kontrolin ng necromancy. Nagpasya silang pumunta sa kanilang paraan upang hanapin ang caster ng spell, at sirain ang kanilang kristal upang palayain ang kanilang kaibigan. Samantala, upang panatilihing kontrolado si Yona para sa gabi, iminumungkahi ni Ariana na maaari niyang angkinin siya. Gayunpaman, hiniling sa kanya ni Toka na tulungan siyang taglayin ang kanyang katawan sa halip dahil si Ariana lang ang makakaharap sa anumang mga zombie na maaaring umatake sa kanila. Sa kalagitnaan ng gabi, isang higanteng demonyo ang nagpakita at sinira ang pader ng mansyon. Nagising ang partido dahil sa kaguluhan, at nang tumakbo sila pababa para tingnan kung ano ang nangyayari, nakita nilang nakapasok na ang mga zombie sa mansyon. Si Ariana ay humawak sa iilan gamit ang necromancy habang ang iba ay nakatakas. Tumakbo sila sa isang silid kung saan nakita nila ang alkalde na nakorner sa dingding ng isang demonyo. Ginagamit ng prinsesa ang kanyang mahiwagang arrow para maglunsad ng arrow ng yelo, na agad na pumaslang sa demonyo. Pagkatapos ay pinangunahan ng alkalde ang mga nakaligtas sa isang lihim na daanan, patungo sa isang lihim na silid na pinatibay ng bakal. Sinabi niya sa partido na nagsimula ang conversion 3 araw na ang nakalipas, ngunit hindi niya ito itinuring na malaking bagay noon. Ngunit biglang, lumaki sila sa alon na ito ay ngayon, at wala siyang ideya kung ano ang gagawin. Humakbang pasulong si Margareta at tiniyak sa kanya na tutulong silang ibalik sa normal ang lahat bago mag-isip kung may demonyo ang nasa likod ng mga pag-ataking ito. Kinumpirma ni Ariana, na tila gawa ito ng isang mataas na ranggo ng demonyo. Pagkatapos ay gumamit si Toka ng mahika upang mahanap ang mga demonyo, at plano nilang tambangan sila ng buong puwersa. Gayunpaman, nang malapit na silang umalis, nagsimulang manginig ang silid, at nakita ni Toka ang mga demonyo na papalapit sa kanila mula sa ibaba. Bago sila makagawa ng anuman, 3 demonyo ang pumasok sa silid sa pamamagitan ng mga sahig nito. Sinusubukan ng isa sa kanila na tusukin ang bayani gamit ang mga galamay nito, ngunit walang nangyari sa kanya dahil madali siyang mag-regenerate mula sa karaniwang mga pag-atake. Hinatake ni Miguel ang isa sa mga demonyo gamit ang kanyang sibat, ngunit humantong ito sa isang pagsabog na tumapon sa kanya sa isang pader at naging sanhi ng kanyang pagkahimatay. Isa pang halimaw ang humawak kay Margareta, ngunit nagawa niyang gamitin ang spell nito para makatakas at tumalon. Nagpasya silang umatras sa ngayon, ngunit hinabol sila ng halimaw. Dinuplicate ni Carl ang kanyang katawan gamit ang mahika at nag-iiwan ng duplicate ng kanyang katawan, na ikinagulat ng halimaw. Sa sandaling madikit ito, bumagsak ito sa lupa ngunit nagawa nitong makabangon muli. Si Benny ay humakbang pasulong upang harapin ito, ngunit ang demonyo ay biglang dumating sa ilalim ng zombifying spell at nagngangalit. Itinulak niya ang spearman mula sa tulay sa tubig. Hinutusan nito na lumaki ang kanyang espada, at ginawa nito, pinutol ang demonyo sa 2. Ito ang ikinagulat ng lahat dahil hindi niya dapat ito magawa habang nasa katawan ni Yona sa halip na kay Zion.
Sinabi sa kanya ng prinsesa na nangangahulugan ito na siya ay naging tunay na maalamat na bayani. Sa sandaling iyon, muling nabuo at inatake ng demonyo ang bayani, na nagawa niyang harangan sa tamang oras. Ginagamit ni Ariana ang kanyang mahika upang hawakan ito sa pwesto, habang si Toka ay umatake sa kanyang ulo upang pahinin ito. Pagkatapos ay hinampas ni Carl ang halimaw gamit ang kanyang mahika ng kidlat na nagparalise sa demonyo. Sina Miguel at Carl pagkatapos ay magkasabay na inatake ang halimaw at sa wakas ay tinalo ang halimaw. Si Carl ay tumingin sa silid, at napagtanto na ang mataas na ranggo ng Diablo na naghahatid ng spell ay ginamit ang labanan bilang isang kaguluhan at distraction. Akmang pupunta siya at tingnan ito, isang zombie ang lumabas at halos kagatin ang kanyang binti. Napansin niya ang 1 toneladang zombie na handang umatake, at tumakbo palabas ng silid na hinihiling kay Toka na isara ng mahigpit ang pinto sa likuran niya. Sa sandaling iyon, napansin nila ang mataas na ranggo ng demonyo sa mga lansangan. Si Margareta ay umatake ng isang palaso, at si Toka ay umatake gamit ang kanyang malaking espada sa parehong oras, ngunit ang halimaw ay namamahala sa pag-iwas sa mga pag-atake. Pagkatapos ay ginamit ni Carl ang espada bilang isang diving board at tumalon pababa sa kalye. Nang malapit na niyang maabot ang saklaw ng pag-atake ng halimaw, isang arrow ang lumipad mula sa kung saan at tumagos sa kanyang tiyan. Lumabas si Daryl sa isang madilim na eskinita at sinabing siya ang pinaglilangkuran ng Diablo. Sinabi niya sa kanila na siya ang nagtataglay ng mataas na ranggo na Diablo na nagtatrabaho kay Leonard. Biglang nagpasya si Ariana na maging pinakadeboto na babae kailanman at nauwi sa pagbubunyag ng lahat ng istatistika at sekreto ng kanyang master kay Daryl sa pag-aakalang pinupuri lang niya si Toka. Matapos malaman na pinaslang ni Toka si Zion, nagtaka si Daryl kung kakampi ba nila ang lalaki at gustong sirain ang sangkatauhan. Hinalok niya sina Ariana at Toka na sumali sa kanyang grupo ng mga necromancer na naghahangad ng paghihiganti para sa kanilang pagmamoltrato, at gustong tiyakin na ang mundo ay puno ng mga halimaw. Tumanggi si Ariana, sinabing nangako siya kay Zion na iligtas ang mundo, at tumalon sina Toka at Margareta, hinihiling sa kanya na isuko ang ideya ng paghihiganti at makipag-usap sa hari sa halip. Nangangako silang tutulungan siya sa kanilang impluensya, at tinatawanan ito ni Daryl bilang isang katawa-tawang ideya na hindi gagana. Mukhang nakalimutan na niya na ang mga demonyo ang tunay na kalaban ng necromancer. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang eyeball magic para hanapin ang mga nakaligtas na nakatago sa malayo, at ginawa silang mga zombie para tawagan sila para tulungan siya. Sinubukan ni Carl na atakihin siya gamit ang kanyang lightning bolt, ngunit madali itong naramdaman ni Daryl at inutusan niya ang demonyo na protektahan siya. Sa sandaling iyon, nakita ni Toka ang napakaraming zombie na hindi nila kayang harapin na papalapit sa kanila, at ginawa niyang pader ang kanyang espada para harangan sila palabas. Pagkatapos ay nagpatawag si Daryl ng palakol upang tapusin ang lalaki, ngunit ginulo siya ng bayani sa pamamagitan ng pagsisimula ng mga random na pag-uusap sa kanya. Nagsimula siyang magsalita ng motivational talks, at hiniling kay Daryl na palayain kaagad ang mga tao kung gusto niyang mabuhay. Naniwala si Daryl sa kanyang kasinungalingan, sinabi na maaari siyang palaging umatras pagkatapos masira ang pader at salakayin sila ng mga zombie. Habang hinihintay niyang ibaba ng mga zombie ang pader, bigla siyang natambo ng kung ano mula sa likuran. Ibinunyag ni Toka na hiniling niya sa alkalde na kunin ang enchanted carriage habang pinapanatiling abala ang mga masasamang tao. Pagkatapos ay hiniling niya kay Ariana na kontrolin ang mga zombie sa kanyang necromancy. Sa sandaling iyon, bumangon muli si Daryl sa kabila ng matinding pagtama, na ikinagulat ng lahat, at ipinaalala kay Ariana na malapit nang maubusan ang kanyang mana dahil sa kanyang pagkontrol sa napakaraming halimaw ng sabay-sabay. Gayunpaman, tinawag ng alkalde ang kanyang mga reinforcements, na lumalabas na ang maalamat na bayani na si Melissa, na nakababatang kapatid din ni Yona. Sinamahan siya ng kanyang partido, na kinabibilangan din ng kanyang ama na si Fernando. Hinampas ni Melissa si Daryl gamit ang kanyang sagradong espada, ngunit hiniranggan niya ito ng kanyang palakol. Si Fernando ay hindi nagbibigay sa kanya ng oras upang huminga at nagpakawalan ng isang haligi ng kulog sa kanya. Ginagamit ng kanyang kasamang mangkukulam na si Diana ang kanyang mahika para itaas ang necromancer sa hangin at i-freeze ito. Pagkatapos ay sumugod si Fernando upang tapusin ang Diablo, ngunit si Daryl, na tila walang kasawian sa puntong ito, ay nagpakita at nasugatan ang kamay ni Fernando.
Pagkatapos ay tinawag ng necromancer ang isang lumilipad na higanti, at tumakas pagkatapos sabihin sa mga bayani na malapit ng simula ng spell ang pag-convert ng mga infected sa demonyo. Nag-alok si Margareta na ipasok ang mga zombie sa isang silid at isara ang mga ito, habang sinusuri ng healer na si Melissa ang mga pinsala ni Carl. Gayunpaman, ang spell ay masyadong malakas para sa kanya upang baligtarin, at ang adventurer na nagiging demonyo ay hindi na maiiwasan. Pagkatapos ay ibinigay ni Carl ang lahat ng kanyang mga kristal, at mahiwagang kasangkapan kay Toka bago siya sumuko at ipinangako sa kanya na tatapusin ang lahat ng mga demonyo para sa kanya. Kinaumagahan, ipinadala ni Toka at ng koponan ang alkalde sa kabisera upang iulat ang lahat ng nangyari. Nangako silang tatapusin ang demonyo bago magbago ang sinuman, habang sina Carl at Miguel ay nanatili pabalik upang bantayan ang lungsod. Ipinaalala ni Toka sa partido ang astral object na ipinaalam sa kanila ni Charmaine, at nagpas siyang sundan ang landas nito patungo sa bayan ng Elvnia, at sa bayan ni Yona. Habang ang partido ng pangangaso ng demonyo ay naglalakbay sa karwahe, nagpasya silang magsimula ng isang pagpapakilala, kung saan ipinahayag na si Fernando ay dating isa sa 4 na kabalyero. Siya ay pinatapon mula sa kabisera 4 na taon na ang nakalilipas dahil sa kanyang pagkahumaling sa mga aset ng kababaihan. Nalaman din nila na dating bahagi ng partido ni Melissa si Diana, na ikinatatakot ni Toka dahil naaalala niyang si Zion lang ang tumanggap sa kanya. Kapag kinwestiyon nila ang kakaibang ugali ng bida, nakumbinsi niya ito sa isang kalokohan, na pinaalam na hindi magsasalita hanggat hindi nasasara ang gate ng impyerno. Nang wala sa oras, lumabas ang pangako ni Toka na pakakasalan si Melissa, dahil sa pagkatalo nito sa isang tunggalian laban sa kanya, na ikinagalit ng prinsesa. Naasar si Fernando sa bidang magsasaka na may malaking impluwensya sa kanyang mga anak na babae, at inutusan si Yona na bumalik sa nayon pagkatapos na mapaslang ang gumagawa ng zombie. Nagprotesta siya, pinaalalahanan ng kanyang ama tungkol sa kanyang pangarap na maging isang salamangkero, ngunit ang lahat ng ito ay sinasalungat niya, na sinasabi na wala siyang mahiwagang talento. Nang makarecover si Toka mula sa sobrang sakit na nararamdaman ni Fernando, tatanungin na niya ang kwento sa likod ng pagiging maalamat na bayani ni Melissa. Huminto ang karwahe dahil sa isang malaking bato na nakaharang sa daan. Nilapitan ni Daryl ang napakaraming tao hanggat kaya niya at hiniling sa kanila na tugisin ang bayani, at ito ay isang bitag na ginawa ng isang ganoong grupo upang tambangan ang partido. Isang higanteng halimaw na alakdan ang tumalon sa lupa sa harap ng karwahe, at agad na pinabalik nila ang sasakyan sa pinakamabilis na kanilang makakaya. Sinubukan nilang tumakas patungo sa ibang landas, ngunit nauwi sila sa isa pang bitag, na nagiging sanhi ng pagkahulog nila sa bangin. Nagawa ni Toka na gawing una ng espada sa tamang oras, at walang sino man sa partido ang nasugatan dahil sa pagkahulog. Ang pagkalito ni Melissa sa kanyang kapatid na gumagamit ng sagradong espada ay panandalian, nang mapansin ng prinsesa sa kanyang mapa na malapit sila sa isang maliit na bayan. Nagpasya silang magtungo doon upang makakuha ng bagong sakayan or ayusin ito. Kapag nagsimula silang maglakad, biglang bumaba ang visibility dahil sa makapal na hamog. Hinay pa nito ni Melissa gamit ang kanyang espada, at sa sobrang kumpiyansa casual na nagpatuloy sa paglalakad. Hindi na niya napansin ang isa pang bitag, at nauwi sa halos matamaan sa pamamagitan ng isang kahoy na istaka na nag-swing down sa kanya. Ang makapal na hamog ay nagsimulang tumakip muli sa lahat nang marinig ni Melissa ang isang demonyo na tumatawag sa kanya. Tumakbo siya pabalik sa partido at ipinaalam ito sa kanila, na nagpaalis sa party para magtago sa kanilang karwahe hanggang sa makaisip sila ng paraan upang makakita sa kabila ng hamog. Nakatayo sila na handang protektahan ang bangkay ng bayani habang ang lahat ng ito ay pinapanood ng isang necromancer na nakatayo sa malapit. Ginagamit niya ang kanyang mahiwagang hamog para ay camouflage ang isang halimaw, at ginawa itong palihim na palapit at atakihin ang prinsesa. Ang pag-atake ay tumusok sa kanyang katawan, at siya ay naunang bumagsak sa lupa. Nang marinig ni Toka ang kaguluhan, nagsimula siyang tumingin sa paligid hanggat maaari sa hamog at natuklasan na ang lahat ng kanyang mga kasama ay nakatagpo ng parehong kapalaran. Maya-maya lang, may puting tela na ibinato sa kanya. Ang mga demonyo, kasama ang kanilang pinuno, ay bumaba upang harapin siya, at ipinangako niya ang kanyang sagradong espada bilang kapalit ng kanyang buhay. Upang patunayan na siya ay seryoso, inihagis niya ang espada sa paanan ng necromancer, ngunit binawi niya ang kanyang salita at hiniling sa kanyang mga kampan na tapusin siya kahit na anuman ang mangyari.
Pagkatapos ay hiniling ni Toka kay Oriana na pumalit, at pinaslang ng isang demonyo ang isa pa sa ilalim ng kanyang kontrol. Ibinunyag nila na kontrolado na ni Oriana ang Diablo na umiikot sa pagpaslang sa lahat. Pinaslang ng prinsesa ang Diablo na pumuslit sa kanya, tinulungan ni Toka na patuloy na nakatitig sa kalaban. Dito nila pinik ang pagkatalo para akitin siya. Habang binubuli siya ni Toka para sumuko sa kanyang mga baluktot na pantasya, napansin niyang ang kontrabida ay ang kanyang dating Master Elena. Hindi napigilan ng bida ang kanyang pananabik at hindi sinasadyang ihayag sa lahat na siya ang nasa katawan ni Yona. Sina Oriana at Margareta ay pinunan ang mga bagong sumali sa kung ano ang nangyari, at sinimula ni Toka na sabihin sa kanila ang kwento kung paano niya nakilala si Elena. Matapos ang pagkasawi ng kanyang mga magulang, nang magsimula siyang bumalik sa Elvnia, nahulog siya sa isa sa mga bitag ng kanyang master. Natuklasan niya siya makalipas ang ilang araw, at dinala siya sa bahay upang alagaan siya pabalik sa kalusugan. Nang makatayo na siya, nakiusap siya kay Elena na ibalik siya sa Elvnia, at sa daan ay turuan siya kung paano gumawa ng mga kahangahangang bitag tulad ng sa kanya. Gayunpaman, tumanggi siya, sinabi na siya ay isang wanted na takas na may malaking bounty sa kanyang ulo, at ang pagsama sa kanya ay maglalagay lamang sa batang lalaki sa panganib. Pero sinusundan lang siya nito hanggang sa pumayag siya. Sa kasalukuyan, tinanong siya ni Toka kung ano ang dahilan kung bakit siya nasa panig ng halimaw, kung saan sinabi niya na ang pagiging nasa gate ng impyerno kapag ito ay muling binuksan ay nagbago ng kanyang pananaw. Hiniling niya sa kanila na pumunta doon, at tingnan kung ano ang kanyang pinag-uusapan para sa kanilang sarili at nagsimulang maglakad palayo gamit ang sagradong espada. Pinigilan siya ni Toka at hiniling na sumama sa kanila sa halip, at nang tumanggi siya, sinabi niya sa kanya na nagtago siya ng lightning spell sa dulo ng espada na paputol sa kanyang braso. Itinapon niya ang espada, at humanga sa kanyang mag-aaral, tinanggap ang kanyang pagkatalo at pumayag na tulungan sila. Ipinaalam niya sa kanila ang isang mahiwagang tindahan ng craftsman sa malapit, kung saan maaaring ayusin ang kanilang carriage at kailangang tingnan ni Toka ang kanyang asset bilang parusa sa sanhi ng pinsala. Samantala, sa kanyang pagpunta sa kabisera, ang alkalde ay nakatagpo ng ilang mga Diablo na hinaharap ni Benny. Pagkatapos ay dinala niya ang spearman sa isang kuwebo kung saan inilalantad niya ang kanyang bangka na balak niyang lakbayin sa Capital Inn. Samantala, ang partido kasama si Elena at ang kanyang alagang demonyo ay nakarating sa bahay ng isang craftsman, na hiniling lamang sa kanila na umalis at hayaan siyang magsaya sa kanyang pagre-retiro. Si Elena ay nagsimulang buksan ang lock ng bahay upang magnakaw ng isa pang mahiwagang karwahe sa kabila ng mga protesta ng lahat. Sa sandaling binuksan niya ang pinto, sinalubong sila ng matandang manggagawa na nakatayo na may hawak na sibat. Gayunpaman, ang delinquent ay ginulo ng mga asset ni Yona at nauwi sa pagbusina ng mga bagay na hindi niya dapat gawin sa ilalim ng pagkukunwari ng mahinang paningin. Ipinakilala siya ni Elena bilang lindo lolo ni Zion, at dahil maaari niyang maramdaman ang hangin sa kanilang paligid, hiniling niya sa kanila na sumama sa kanya para uminom ng tsaa. Pagkatapos tingnan ng kanilang karwahe, sinabi niya sa kanila na dahil malubha ang pinsala, aabutin siya ng 2 araw upang ayusin ito. Gayunpaman, nagpa siya si Margareta na ipakita ang kanyang mga kasanayan sa mabilis na pag-aaral, at binasa ang mga aklat ng craftsman at nag-aalok na tulungan siya sa kanyang pag-aayos. Sinamantala ni Toka ang pagkakataong ito para tanungin muli si Melissa tungkol sa kanyang pagiging maalamat na bayani, ngunit nag-aatubili siyang ibunyag ang kanyang lihim sa harap ni Elena. Lalong lumaki ang pagkamausisa ng guro, at ipinangako niyang bibigyan sila ng intel ng kalaban bilang kapalit na magpapasya sa kanila. Sinabi sa kanila ni Melissa na ang kanyang sagradong espada ay gawa ng tao, at mayroon pang 3 iba pang mga espada. Bagamat ang mga espadang ito ay hindi sapat na makapangyarihan upang i-seal ang Gate of Hell, maaari nilang tapusin ang Dark Lord at ang kanyang mga infernal na general laban sa kanilang regenerative power na hindi gumagana ang ordinaryong sandata. Gaya ng ipinangako, ibinahagi ni Elena ang kanyang kaunting impormasyon at sinabi sa kanila na ang mga masasamang necromancer ay may hawak na mga katawan ng mga general, at naglagay ng mahigit 1,000 demonyo na naghihintay sa kanila sa Elvnia. Pinayuhan niya ang mga ito na lampasan ang Elvnia at dumiretso sa gate, ngunit sumagot si Toka na kahit na wala siyang pakialam sa sangkatauhan, may isang tao na gagawin niya ang lahat upang iligtas at sa makatuwid ay siguraduhin na ang lahat ng mga demonyo ay tatapusin.
Kinalaunan sa araw na iyon, si Melissa at Toka ay nag-iisa sa isang lakeside nang tanungin siya nito kung ang taong sinusubukan niyang iligtas ay ang kanyang kapatid na babae. Sumang-ayon si Toka at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Siya ay nagpatuloy upang itanong sa kanya ang kwento sa likod ng kanyang pagkuha ng espada, at sinabi ni Melissa sa kanya na siya ay nanalo sa isang paligsahan. Pagkatapos ay hinahamon niya ito sa isang tunggalian para sa kapakanan ng lumang panahon na ang kanyang kasal sa hinaharap ay nakataya. Sinubukan niyang magprotesta ng hindi nasesire ang kanyang imaheng alpha male, ngunit sinimulan niya itong atakihin ng projectiles na ikinatakot niya, at nagsimula siyang tumakas. Nang tumanggi si Melissa na huminto, nagpa siyang lumaban, ngunit naubusan siya ng mana at ang kanyang espada ay naglalambot lang. Napatumba siya ni Melissa nang tanggapin niya ang pagkatalo at nagsimulang magbiro. Masakit talaga ito para kay Melissa, at pinaharap niya ito sa katotohanan na napakahina niya para tulungan ang kanyang kapatid. Tiniyak nito sa kanya na maaaring kulang siya sa lakas, ngunit magagamit niya ang utak ng kanyang panloloko para iligtas sila. Ipinaalala nito kay Melissa ang pakikipag-usap niya kay Zion, kung saan inamin ng bida na nailigtas niya sila 3 taon na ang nakakaraan dahil sa mga traps ni Toka na nilalaanan siya ng oras. Sa pakikinig sa kanyang papuri, si Toka ay medyo nabalisa at pumunta sa isang lugar kung saan maaari siyang mag-isa at tamasahin ang katawan ni Yona. Kahit papaano ay bigla siyang nagising sa Elvania sa nakaraan na walang maalala kung ano ang sanhi nito. Sinusubukan niyang mag-isip ng problema sa pag-aakalang ibabalik siya nito, ngunit wala ni isa sa mga tao sa mundong ito ang tumugon dito. Noon niya lang naalala na ito ang araw na una niyang nakilala si Yonep, at tumakbo sa lugar ng pagpupulong. Gaya ng inaasahan ay nagpakita ang dalaga, at matapos siyang makausap ng ilang sandali, napagtanto niyang mga estranghero lamang ang kakaibang kumikilos sa mundong ito. Pagkatapos ay tumakbo siya para kumuha ng pagkain para sa kanila, habang iniisip ni Toka ang mga paraan kung paano siya madaling makuha sa mundong ito. Sa sandaling iyon ang boses ng nasa hustong gulang na si Yona ay nagbabanta sa kanya na iwanan ang batang bersyon ng kanya ng mag-isa. Sinundan niya ang boses at tumakbo sa may sapat na gulang na si Yona na nakaupo sa gitna ng mga puno. Sinabi ni Yona sa kanya na ito ay isang peking nakaraan na nilikha ng magic. Sinabi niya sa kanya na para siyang multo sa mundong ito at walang makakakita or makaramdam sa kanya. Sa kalaunan ay napagtanto nila na ang mundong ito ay binubuo ng mga alaala ni Toka, at si Yona ay sinipsip dahil ang kanyang kaluluwa ay nasa kanyang katawan kasama si Toka. Nag-iisip sila ng mga paraan upang makaalis sa mundong ito sa lalong madaling panahon, nang imungkahi ng batang lalaki na umalis sila sa lungsod patungo sa isang lugar na hindi pa niya napupuntahan. Habang nasa daan, tinanong ni Toka kung paano niya nalaman ang pangalan nito sa unang pagkikita nila, kung saan sumagot si Yona na karaniwan niyang nakikita siyang nakaupong mag-isa. Tulad ng isang malungkot na kalunos-lunos na talunan at nagtanong sa paligid tungkol sa kanya bago siya nagpasya na tulungan siya. Saktong nakarating sila sa isang lugar na puro puti, at nang hawakan ito ni Toka, lumampas ang kanyang kamay. Nagpasya siyang pumunta, at galugarin ang kabilang panig habang nakahawak sa isang lubad na hawak ni Yona sa kabilang dulo para sa kaligtasan. Gayunpaman, ang puwersa ng kanyang lubad ay hinihila rin siya, at nahuhulog siya sa kanyang tahanan noong bata pa siya at nakaupo siya kasama ang kanyang kapatid na babae at si Toka para uminom ng tsaa. Pagkatapos ay tumakbo sila sa labas upang maghanap ng isa pang puting espasyo, habang nauunawaan ni Toka na ang oras ay umuusad sa bawat oras na tumalon siya sa isa. Pagkatapos ng isang grupo ng pagtalon-talon, naabot nila ang timeline mula 5 taon na ang nakakaraan kung saan iiwan ni Toka ang Elvnia kasama ang kanyang ama upang salakayin ang nawasak na nayon. Ang susunod na pagtalon ay humantong sa kanila sa araw na nawala ang kanyang ama, at ang kanyang ina ay lumabas upang kumuha ng gamot para sa kanya at nasawi. Nagpasya siyang hamanin ang kapalaran sa pagkakataong ito, at tumakbo upang iligtas siya sa oras sa kabila ng mga protesta ni Yona. Naglalakad si Toka sa bayan at nakita niya ang kanyang ina na nakahandusay sa lupa. Lumapit siya sa kanya, at iniabot nito sa kanya ang sulat ni Yona at humingi ng paumanhin sa hindi niya nagawang protektahan bago siya masawi sa kanyang mga bisig. Kinabukasan sa quest for the White Dead End, kailangan nilang dumaan sa isang aktibong battlefield na magtatapos sa Gate of Hell. Nakita nilang bumukas ito at bumubuhos ang mga halimaw mula rito, at tumakbo para sa kaligtasan ng si Toka ay nagpapatuloy sa kanyang pagpunta sa White Gate.
Napansin ni Yona ang isang sugat sa kanyang tagiliran at tinanong siya tungkol dito. Kapag sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito, sinabi ni Yona sa kanya na kahit na ang kanyang kaluluwa ay kinuha na ng dyablo, at naririnig at nakikita pa rin niya ang lahat. Narinig niya ang huling pag-uusap nila ni Melissa, at humihingi siya ng paumanhin sa pag-take for granted sa kanya. Ito ang nagudyok kay Toka na sabihin sa kanya na ilang taon na ang nakalilipas ay nag-iisa siya sa lugar na ito, at halos sumuko na. Ang liham niya ang nagudyok sa kanya na magpatuloy. Sinabi niya sa kanya na maaaring nailigtas niya ito minsan, ngunit siya ang nagligtas sa kanya mula noong araw na una silang nagkita. Ang kanilang matamis na sandali ay naputol ng isang shooting star na bumagsak sa lupa malapit sa kanila. Nang mawala ang usok, nakita nila na isa itong mataas na ranggo na dyablo na hindi naging bahagi ng alaala ni Toka. Ibinunyag nito na nilikha nito ang peking mundo dahil mayroon itong ugnayan para sa mga alaala ng tao. Siya ay karaniwang pumupunta sa loob ng mga alaala upang lamunin ang kanyang mga biktima kapag siya ay nabagot sa kanilang nakaraan. Ito ay nagudyok sa bayani na hawakan ang kamay ni Yona, at tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya upang takasan ang dyablo. Kapag sinabi sa kanya ng dyablo na ang tanging paraan para makalabas ay talunin ito, pinabilis niya ang kanyang bilis upang maabot ang punto ng oras na siya ay nasa kanyang rurok ng mas mabilis hanggat maaari. Tumalon sila mula sa memorya patungo sa ibang memorya, at nakilala sina Zion at Kiefer sa daan, na hinihiling nilang talunin ang dyablo. Ngunit dahil alaala lang ang mga ito, medyo walang kahirap-hirap na pinatumba sila ng halimaw. Sa wakas, kapag sila ay nasa kanyang pinakamahusay na, ang dyablo ay nagsasabi sa kanya na siya ay kumakain ng mga kaluluwa para sa pagkain, na magagawa niya lamang sa pamamagitan ng mga alaala. Ang kanyang orihinal na katawan ay binabantayan sa totoong mundo, at ang pagkatalo nito mula sa panlabas na mundo ay magpapawalang bisa sa spell kay Toka. Ngunit dahil lahat sila ay nakikipaglaban sa mga bagong pinakawalan na demonyo sa bayan, walang darating para iligtas siya sa labas. Binago ni Toka ang kanyang kutsilyo sa iba't ibang anyo, ngunit lahat ito ay iniiwasan ng demonyo dahil ito ay isang mundo na kanyang sariling nilikha. Pagkatapos ay sinasamantala niya ang katotohanan na hindi nakikita ng demonyo si Yonep, at siya ay sumakay sa kanyang likuran upang pahusayin ang kanyang mga pag-atake at kontrolin ang mga ito. Sa ganitong paraan, hindi sila mahuhulaan ng demonyo sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga iniisip ni Toka. Hinayla niya ang kanyang klasikong galaw, at pinalaki ang kanyang espada sa isang higanteng hita na ibinagsak niya sa demonyo at pinaslang ito. Si Toka ay nakawala mula sa spell at nagising sa totoong mundo sa katawan ni Jonas sa tabi ng demonyo. Tumingin siya sa paligid, at napansin niya ang multo ni Yona na nakatayo malapit sa kanya, at nang malapit na siyang makipag-usap sa kanya, ang iba sa grupo ay tumakbo sa kanya at sinabi sa kanya ang tungkol sa paglusot ng demonyo sa kanilang base. Sinabi nila sa kanila na ang lahat ng mga halimaw ay napaslang, at ang karwahe ay handa na ngayong umalis. Samantala, ang mga piling magical warrior na ipinadala ng court magician ay sa wakas ay nahanap na ang pugad ni Daryl at Fredo, at nakarating na sa lokasyon. Pinilit ni Yona na bumalik sa katawan ni Zion si Toka, at habang nagbibiroan sila, ang ibang mga babae ay tumingin sa kanya na parang nabalisa na siya. Nilinaw niya na kausap niya ang multo ni Yona, na siya lang ang nakakakita, at ginamit ni Ariana ang kanyang mana signature detection magic para tingnan kung bakit ito nangyari. Sinabi niya sa kanila na ang pagbabahagi ng isang katawan sa mahabang panahon ay humantong sa isang koneksyon sa pagitan ng kanilang mga kaluluwa. Pagkatapos ay itinali nila ang katawan ni Yona, at itinago ito sa isang bowl sa karwahe upang hindi ito mahanap ni Fernando. Plano nilang sabihin sa kanya na bumalik siya sa nayon, ngunit napagtanto ni Toka na nakatayo sa likuran niya ang lalaki at narinig niya ang lahat. Samantala, sa kanilang paglalakbay sa kabisera, ipinagtapat ng alkalde kay Benny na noong una ay pinaunlad niya ang bayan para lamang madagdagan ang sariling personal na yaman, ngunit sa kalaunan ay nagsimulang mahalin at igalang siya ng mga tao, na siyang naging tunay na nagmamalasakit sa kanila. Kaya naman, gusto niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para mailigtas ang mga mamamayan ng kanyang bayan. Pagkatapos, narating nila ang baybayin ng kabisera na ipinagtataka ni Benny kung makakarating sila sa tamang panahon. Sa pugad ng Dark Lord, pinagalitan ni Fredo si Daryl dahil sa random na pagpapadala ng mga assassin at pinalakas ang kanilang kaaway sa proseso. Sinimulan siyang kumbensihin ni Daryl na walang dahilan upang mag-alala kapag ang mahiwagang mandirigma ay bumagsak sa kisame, at tumalon sa sahig sa harap nila.
Ang kanilang commander, si Levi, ay agad na pinutol ang ulo ni Daryl, at ang koponan ay kumuha ng pagkakataon na palibutan si Fredo. Sa sandaling iyon, ang isa sa kanyang mga kasamahan sa koponan ay tinusok sa puso, at ang ulo ni Daryl ay nagsimulang muling kumabit sa kanyang katawan gamit ang kapangyarihan ng isa sa mga infernal na general. Pagkatapos ay pinutol niya ang kamay nito na humahawak sa kabaong na may katawan ng general, ngunit itinapon lang siya nito ng isang suntok at muling ikinabad ang sarili. Sinubukan ng isa sa mga mandirigma na atakihin si Fredo gamit ang kanyang armas, ngunit ang kontrabida ay nagpatawag lamang ng isang itim na butas na sumisipsip dito at bumaba ng dalawang espada sa kanyang braso. Inilabas niya ang kanyang tunay na espada sa kanya at pinagmakaawa siya sa kanyang buhay. Sa kabilang banda, tatlong mandirigma ang nagsisikap na labanan si Daryl nang bigla niyang ipatawag ang isa sa mga general sa labanan upang tapusin silang lahat. Ang hari, ang punong salamangkero, at si Charmaine ay pinapanood ang lahat ng kanilang mga mandirigma na pinaslang mula sa silid ng trono. Ang hari ay nagdeklara noong Marso sa Elvnia na pigilan ang masamang puwersa, bago ito makarating sa kabisera para lamang magambala ni Benny at ng alkalde. Ipinaalam sa kanya ng alkalde ang lahat ng nangyayari sa Morin, at sinabi sa kanya na ang bayani ay nasa Elvenia kasama ang kanyang partido. Hinihiling niya sa kanya na magpadala ng mga reinforcements sa lalong madaling panahon. Nang sabihin sa kanila ng hari na magtatagal ang pagtitipon ng isang puwersang panlaban, lumuhad ang alkalde at nagmakaawa sa kanya na iligtas ang kanyang mga mamamayan. Pagkatapos ay humingi ng pahintulot si Charmaine na kunin ang mga kabalyero at hilingin kay Kiefer na sumama sa kanila, kung saan wala siyang pagpipilian kundi ang pumayag. Samantala, pinatawad ni Fernando ang bayani kahit papaano, at ang craftsman ay bumuo ng isang mahiwagang transceiver para makipag-usap ang partido sa malalayong distansya kapag nasa labanan. Nakipaghiwalay ang partido kay Elena at nagsimulang maglakbay, ngunit napagtanto ni Elena na nagkaroon siya ng kalooban at tumalon siya sa karwahe kasama nila. Nagsimula na ang puwersa ng hari sa kanilang malaking barko patungong Elvnia, pati na rin si Kiefer na sakay. Desidido pa rin siyang tapusin si Toka at maging bayani mismo. Gusto niyang tapusin ang mga general sa kanyang sarili at makuha ang lahat ng katanyagan. Ang partido ng bayani ay nakarating sa Elvnia, ngunit bago sila makapasok sa mga tarangkahan ng lungsod, ang kaaway ay nagsimulang maglunsad ng mga projectiles sa kanila. Humugot si Toka ng isang kalasag at pinalihis ang lahat ng mga ito, na nagpapahintulot sa karwahe na makapasok ng matagumpay sa gate. Pagdating sa loob, nakita nila ang libu-libong demonyo na naghihintay sa kanila. Habang nakikipag-usap siya sa isang kalansay na pagmamay-ari ni Daryl, bigla siyang inatake ni Elena sa likod gamit ang isang mana-infused sword, at siya ay nahulog sa lupa na duguan. Ginagamit ni Daryl ang kanyang mana scan ng magic para kumpirmahin na ang kaluluwa ni Toka ay nawasak, at pinahintulutan si Elena na dalhin ang katawan ng bayani kay Fredo. Samantala, pinasok ni Toka ang kastilyo sa kanyang orihinal na katawan kasama ang espiritu ni Jonas sa pamamagitan niya. Lahat ng ito ay plinano na ginamit ni Oriana ang kanyang possession magic bago siya inatake ni Elena, na nagbigay daan sa kanyang kaluluwa na makatakas. Nang magsisimula na ang dalawa sa kanilang paglalakbay, nagpakita si Oriana at iginiit na hayaan siyang sumama sa kanila at hayaan siyang tulungan si Toka. Nang makarating sila sa gitna ng lungsod, bumagsak si Toka at nagsimulang dumyugo ang kanyang ilong. Bago siya makapag-isip ng marami tungkol dito, nagpakita ang dalawang demonyong gwardya, na humantong sa kanya upang gamitin ang kanyang espada para itago ang kanilang mga sarili. Sa sandaling malapit na ang dalawang gwardya, ginamit ni Oriana ang kanyang mahika para ilipat si Toka at ang kanyang kaluluwa sa kanila, at itinali nila siya para itago siya bilang isang bihag. Pagkatapos ay tumungo sila sa pangunahing lugar ng tarangkahan kung saan ang ilang mamamayan ay inaatake ng mga demonyo. Gayunpaman, hindi sila maaaring tumalon sa labanan dahil iyon ay magbubuking sa kanilang cover, dahil ang mga katawan na kanilang inaari ay mga demonyong mababa ang ranggo, at walang makikinig sa kanila. Itinali ni Toka ang isang pulang tela sa kanyang mukha upang itago ang kanyang sarili bilang isang mataas na ranggo. Naglakad siya papunta sa eksena at ginulo ang mga demonyo doon ng ilang sandali, kung saan nagawa niyang ibulong sa mga babae na siya ay talagang tao at hiniling sa kanila na maglaan sa partido ng ilang oras. Bumalik siya kina Oriana at Yona nang biglang lumapit sa kanila ang dalawang mabababang ranggo na demonyo. Sinabi nila sa kanila na hindi kailanman pinahihirapan ng mga demonyo ang mga tao bago dumating si Daryl sa kanila.
Sinabi nila sa kanila na tinuruan sila ng kanilang Reyna Adele na huwag pahirapan ang sinuman, at hilingin sa kanya na iligtas siya mula sa kontrol ni Daryl. Dinala nila siya sa kanya, at nang pumasok sila sa silid ng trono, nakita nila na ang Reyna ay ang parehong Diablo na ginawang mga zombie ang mga tao. Ipinakilala ni Toka ang kanyang sarili bilang isang wanderer at nag-alok na tulungan siyang ibagsak si Daryl, at bumuo ng isang mapayapang mundo, ngunit nag-aalangan siya dahil iyon ay haantong sa pagpuksa ni Daryl sa kalahati ng kanyang mga tao. Pinilit siya ni Toka at hiniling na sumama sa kanya sa pagkumbinsi kay Daryl. Hinikayat niya itong lumapit sa kanya at ibaba ang kanyang bantay, at sa sandaling magkaroon siya ng pagkakataon, hinawakan ang kanyang noo at nag-spell na magpapatulog sa kanya. Inatake niya ang dalawang mababang ranggo na demonyo at hihiway na sana ang Reyna sa kalahati, nang bumukas ang isang portal sa ilalim niya at hinayla siya papunta dito bago pinutol ang katawan ng demonyo. Nagawa ni Oriana na tawagan muli ang kaluluwa ni Toka sa tamang oras, habang naglalakad si Fredo sa silid sa pamamagitan ng isang portal sa dingding. Nagulat si Oriana nang makitang buhay pa ang kanyang kapatid pagkatapos ng mahabang panahon. Pinapanood ni Daryl ang lahat ng eksena na ito, at inutusan ang kanyang hukbo na hanapin ang bayani. Nag-alala si Melissa at sinuri si Toka gamit ang mahiwagang walkie-talkie. Tiniyak niya sa kanya na okay sila, at hiniling sa kanya na ipagpatuloy ang paglaan ng mas maraming oras. Bigla siyang inatake ng Purple Devil Goop at ang kanyang mga damit ay nasusunog na nakakuha ng atensyon ng mga halimaw. Sa loob ng kastilyo, tinanong ni Fredo ang kanyang kapatid na babae ang dahilan sa likod ng kanyang pagpanig sa bayani at pinaghihinalaang may foul play sa bahagi ng lalaki. Sinabi niya sa kanya na walang ganoon, at kasama niya ito sa kanyang sariling malayang kalooban. Ipinaalala ni Oriana sa kanya ang pag-uusig na pinagdaanan ng kanilang lahi 3 taon na ang nakakaraan, at hiniling sa kanya na ihinto ang pagiging kontrabida mismo. Sinabi sa kanila ni Fredo na hindi niya layunin ang saktan ang inosente. Gusto lang niyang alisin ang isang kapangyarihan at ang naghaharing uri upang ang mga necromancer ay maging pinuno, at gawing mapayapang lugar ang mundo para sa kanilang lahi. Ang lahat ng mga inosenteng biktima ay isang kinakailangang sakripisyo lamang upang makamit ang layuning iyon, at ang higit na kabutihan ay higit na mahalaga kaysa doon. Pagkatapos ay ipinaalala niya kay Oriana na ang taong tinutulungan niya ngayon ay ang mismong taong pumaslang sa kanyang tagapagligtas na labis niyang hinangaan. Sinabi ni Oriana sa kanya na ito ay isang aksidente lamang, at si Toka ay tagapagligtas ng maraming beses at sinamahan siya upang tulungan siyang matupad ang kanyang pangako ng walang anumang reklamo. Sa sandaling iyon ay pumasok si Daryl sa pader kasama ang general sa kanyang tabi, at hinihimok siyang tapusin ang kanyang kapatid. Inutusan niya ang kanyang alaga na ay absorb ang mahika ng natutulog na Diablo na Reyna upang ang mga zombie ay hindi magbalik loob sa tao. Ngayon gusto nilang palayain ang mga tao, at kailangang tapusin ang bayani, at ang kanyang partido ay kailangan tapusin si Daryl. Samantala, ang natitirang bahagi ng partido ay namamahala na pangunahan ang mga demonyo sa mga bitag na itinakda ni Toka kanina. Tumakbo si Toka at ang mga babae para makatakas ito sa general nang harangin ni Daryl ang kanilang pagtakas. Hiniling sa kanya ni Toka na ibalik ang kanyang espada at harapin siya sa isang patas na tunggalian. Sinubukan niyang hikayatin siya na sumang-ayon, ngunit binalaan ni Fredo ang kanyang kasama tungkol sa uri ng panlilinlang ng bayani. Sumagot si Toka na maaari na niyang makulong ang mga ito kung gusto niya. Idinagdag niya na gusto lang niya ang kasiyahan ng pagpapahirap sa kanila para sa pananakit kay Yona. Si Daryl ay nahulog para dito, at nagmumungkahi ng isang tunggalian sa kasawian sa ibabaw ng tore ng Sacrificial Tower. Samantala, nalaman ni Elena ang duel at itinaas ang kanyang Army of Demons para suportahan ang kanyang estudyante. Sa tuktok ng tore, magsisimula na ang tunggalian ng angkina ni Daryl ang katawan ng general at nagpas siyang gamitin ito. Pinalaki ni Toka ang kanyang espada, ngunit ang halimaw ay lumabas na mas mabilis kaysa sa hitsura nito at gumagalaw papalayo upang magpakita lamang sa likod ng bayani. Inatake ni Daryl si Toka at inihagis sa pader. Nilapitan ni Daryl ang bayani upang makuha ang huling suntok, ngunit biglang nahulog sa isang bitag na itinakda ng tusong magsasaka. Nahulog ang demonyo sa loob ng tore kung saan naghihintay si Elena kasama ang sarili niyang Army of Demons. Lahat sila ay naglulunsad ng mga kidlat sa kanya ng magkasama, na naglalagay ng isang strain sa mga kakayahan ng pagre-regenerate ng halimaw.
Sa bubong, hinugot ni Fredo ang kanyang espada, ngunit bago siya makakilos pinatumba siya ni Oriana sa katawan ni Zion gamit ang isang sipa. Hiniling niya kay Toka na angkinin ang katawan ng dating bayani, at gamitin ang pinagsamang kapangyarihan para tapusin si Daryl. Uminom siya ng mga patak at tumalon sa labanan, at inatake ang nakapindaw na halimaw gamit ang isang higanteng espada. Sa kanyang paglipag, ang kanyang braso ay naputol, at si Daryl ay nakatayo doon sa kanyang halimaw na anyo. Sinabi niya sa kanya na ang mahika ng pagsipsip ng general ay humadlang sa alinman sa mga pag-atake ng bayani mula sa pag-abot sa kanya. Nagkunwari siyang tinamaan ng mahika ng kidlat dahil lang sa curious siya sa plano ng bida. Inilunsad ni Toka ang kanyang espada sa isang haligi upang magambala si Daryl saglit, at umatras upang mag-isip ng bagong plano. Tumakbo siya kina Oriana at Yona, at tinanong ang necromancer kung naaalala niya kung paano natalo ni Zion ang general 3 taon na ang nakakaraan. Sa kasamaang palad, nakilala ni Oriana ang bayani pagkatapos na matalo ang mga general, ngunit natatandaan ni Yona na pinapanood ang laban mula sa malayo. Sinabi niya sa kanya na hinati ng bayani ang espada sa maraming tendrils para mahirap hulaan kung alin ang tatama. Pinigilan nito ang Diablo na basahin ang direksyon at oras ng mga pag-atake. Sa sandaling iyon, ipinaalam sa kanya ng prinsesa na nakarating na siya sa malapit na cliff. Hinihiling ni Toka sa kanya na maging handa sa pag-atake sa Diablo sa sandaling magpakita siya. Sa sandaling iyon, nagpakita si Daryl, at inatake siya ng prinsesa ng isang sumasabog na arrow kaagad, na pinasabog ang halimaw. Kinukumpirma nito ang pagdududa ni Toka na kailangang malaman ng demonyo kung saan nagmumula ang pag-atake, upang magamit ang magic ng pagsipsip bilang isang kalasag. Itinusok ni Toka ang kanyang espada sa lupa at ginawang uod. Sina Yona at Toka ay nagtutulungan upang malaman ang mga blind spot ng halimaw, at ginagamit ng bayani ang impormasyon upang maabot ito sa tamang lugar sa tamang oras. Gayunpaman, ang necromancer regeneration ni Daryl ay nagbibigay daan sa kanya na muling makabuo kahit na mula sa mga sagradong pag-atake ng espada, at hinampin niya ang bayani, na natanggal ang kanyang braso. Napagtanto niya na kailangan niyang tamaan ang halimaw sa ulo para tapusin siya dahil iyon ang kahinaan ng bawat zombie. Bagamat para magawa ito, kakailanganin niyang pababain ang mana ni Daryl sa pamamagitan ng pagpilit sa kanya na muling buuin ng paulit-ulit. Samantala, si Elena at Fredo ay abala sa pakikipagduel sa isa't isa, habang ang Master ay nagsisikap na ipamuka sa Dark Lord na si Daryl ay pabigat na humihila sa kanya pababa. Sa bubong, patuloy na pinuputol ng bayani ang halimaw, na sa kalaunan ay nababawasan ang laki ng kanyang mga kalasag. Si Daryl, gayunpaman, ay nag-e-enjoy dahil ito ay nasiyahan sa kanyang labanan na gusto niyang sakupin ang buong mundo. Sinusugod siya ni Toka para umatake ngunit bumagsak sa lupa sa kalagitnaan dahil sa mga side effect ng Soma Drops. Napansin ni Daryl na dumating na ang kanyang army at nawalan siya ng focus saglit, at sinamantala ito ni Toka para hampasin ito gamit ang kanyang lumalawak na talim ngunit na-block ito ng halimaw sa tamang oras, at sumugod siya sa bayani at itinapon siya palayo. Kumuha pa si Toka ng ilang Soma Drops dahil iyon na lang ang natitira sa kanya, ngunit pagkatayo niya ay bumagsak siya at nawalan ng malay. Ang pagkuha ni Oriana sa katawan ng bayani at pakikipaglaban ang tanging paraan upang harapin nila ang sitwasyon, ngunit tumanggi ang necromancer na gawin ito dahil ayaw niyang ilagay sa panganib ang kanyang kaluluwa. Humakbang pasulong si Oriana para maglaan kay Yona ng ilang sandali habang sinusubukan niyang gisingin si Toka, ngunit sa sandaling iyon ay lumipad si Kiefer sa labanan. Ang necromancer ay nag-aalanggan na magtiwala sa kanya at hinugot ang kanyang espada sa kanya, ngunit sinubukan ng isang pares ng mga Diablo na palihim na atakehin siya. Ginamit ni Kiefer ang kanyang mga shuriken para paghiwalayin ang mga demonyo, at mapagtagumpayan ang inosenteng babae sa kabila na talagang nandito siya para makaganti kay Toka. Sinubukan ni Daryl na makialam sa kanilang muling pagkikita, at inabot ang kanyang kuko upang umatake, ngunit pinutol ito ni Kiefer sa isang kisap mata. Hiniling sa kanya ni Kiefer na tingnan ang bayan ng isang beses, at nang makita ng halimaw, nakita niya ang mga reinforcement mula sa kabisera at nabigla siya nang sabihin sa kanya ni Kiefer na ang kanyang paghihiganti kay Toka ay inuuna, at sa makatuwid ay hiniling niya sa halimaw na tumakas. Na-offend si Daryl at sumisipsip ng grupo ng mga demonyo sa kanyang sarili para makakuha ng mana at spells. Pinaulanan niya ng pag-atake si Kiefer na nagawang harangan ng lalaki at sa huli ay ang kanyang mga damit lang ang nawala.
Samantala, nababahala si Yona tungkol sa kaunting oras na natitira bago siya naging demonyo, at nakiusap kay Toka na gumising para makausap niya ito sa huling pagkakataon. Ang kaluluwa ni Toka ay nag-teleport sa mundo ng sagradong espada kung saan lumapit si Zion sa kanya. Siya ay yumuko sa kanya at nagpasalamat sa kanya, na sinasabi sa kanya na pinapanood niya ang lahat hanggang ngayon at nagpapasalamat sa lahat ng kanyang ipinaglaban upang protektahan hanggang ngayon. Kumbinsido si Toka na niloloko siya ng dating bayani, at sa gayon ay tumakas upang iligtas ang kanyang sarili. Hinabol siya ni Zion, at napunta sila malapit sa salamin ng desir na siyang gateway sa perpektong mundo ng manunood. Natutokso si Toka na pumasok, ngunit ipinaalam sa kanya ni Zion na wala nang babalik mula doon, na nangangahulugan na hindi niya na mailigtas si Yona kung magpasya siyang gawin ang hakbang na iyon. Dahil dito, sinabi ng dating bayani kay Toka na nagkamali lang siya sa paggalugad sa mundong ito, at makakabalik siya sa totoong mundo sa tamang oras upang iligtas ang kanyang kaibigang babae. Idinagdag pa niya na sa panahon ng labanan sa kabisera, ang mana ni Toka ay tumaas na niloko ang espada sa paniniwalang siya ang susunod na maalamat na bayani, at sa gayon ay nakipag-ugnayan ito sa kanyang kaluluwa. Itinuro niya ito sa labasan ngunit binalaan siya na ang kanyang buhay ay magiging mas mahirap kapag siya ay bumalik. Kaya sinabi niya sa kanya na hindi niya siya pipigilan kung magpasya siyang manatili. Gayunpaman, si Toka ay nakakumbinsi na iligtas si Yona at sa makatuwid ay nagpasya na bumalik sa totoong mundo. Si Daryl ay naglulunsad ng tuloy-tuloy na mga pag-atake kay Kiefer na halos hindi naiwasan ni Kiefer. Pinoprotektahan ng halimaw ang kanyang buong katawan gamit ang absorbing spell na ginagawang epektibo lamang ang mga pisikal na pag-atake. Nangangahulugan ito na ang pagtanggal sa kanyang mana ay magtatagal ng napakalaking oras na wala sila sa ngayon. Sa sandaling iyon, bumalik si Toka sa katawan ng bayani at naghanda upang tumalon pabalik sa labanan. Hiniling niya kay Ariana na palabasin ang kanyang katawan mula sa kabaong, at ibinaon ang espada sa lupa. Ang espada pagkatapos ay naglalabas ng malalakas na pagsabog ng kidlat na nagpapadala ng kaluluwa ni Zion mula sa espada patungo sa katawan ni Toka. Agad na lumipad si Zion patungo sa demonyo at pinutol ang kanyang braso gamit ang kanyang sagradong espada. Humakbang si Kiefer para yakapin si Zion, ngunit tumalon ang bida at sinabi sa kanya na nahihiya siya sa kanya. Habang si Daryl ay muling aatake sa bayani, nagawa ni Zion na putulin siya ng pira-piraso at basagin ang mahiwagang kristal sa kanyang noo. Dahil dito, hindi nagamit ng halimaw ang engraving spell ng ilang sandali, na nagbibigay kay Toka ng pagkakataon upang tapusin siya bago ito muling mag-regenerate. Pinaikli ni Toka ang kanyang talim upang ituon ang maliit na mana na kailangan niyang dagdagan ang lakas ng pagtagos nito, upang payagan siyang makapasok sa ulo ng halimaw. Tumalon siya kay Daryl at pinaghiwa-hiwalay, at habang sinusubukan niyang mag-regenerate ay inatake siya ni Kiefer gamit ang kanyang mga shuriken. May 1 minuto pa bago ang lahat ay permanenteng maging demonyo, at pinahusay ni Toka ang kanyang mga kakayahan at tumakbo patungo sa halimaw sa nakapabilis na paraan na umiiwas sa kanyang mga galamay. Tumalon siya sa himpapawid, at kahit na bumunot si Daryl ng isang kalasag ay hinampid niya ang ulo ng halimaw sa buong puwersa, na tumagos sa kanyang mga buto at sa wakas ay napaslang ang masasamang halimaw. Nagawa ni Daryl na iwan ang katawan ng halimaw at mag-teleport sa kagubatan kung saan naroon ang kabaong na nakahawak sa kanyang katawan, ngunit naubos na ang kanyang kaluluwa kaya hindi na siya makagalaw. Gaya ng pagkagan ng loob niya sa pagiging buhay ay lumapit sa kanya ang 2 mababang ranggo na Diablo para maghiganti sa pagkasawi ng kanilang reyna Adele. Kinaumagahan, ang lahat ng mga zombie ay bumalik sa normal, at sina Elena at Fredo ay wala kahit saan. Kalaunan ng gabing iyon, nagdaos ng party ang alkalde bilang parangal sa bayani. Ang mga babae ay pumipila upang ayalay ang kanilang sarili kay Toka sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Nagseselo si Yona at hinayla siya papunta sa isang tahimik na koridor. Sa pagkakataong iyon, inaalok niya ang kanyang mga asset sa kanya. Gayunpaman, napahiya siya at tumakbo papunta sa hot spring para magpahinga. Sumama sa kanya ang prinsesa at tinulungan siyang makitang mahal niya si Toka. Sinabi niya sa kanya na naiintindihan niya na ang pakiramdam niya ay nahulog sa lalaki na iyon, ngunit ang kanyang tapang ay kaakit-akit. Dahil ang mga babae ay magiging permanenteng kasama na ngayon, nagpa siya silang subukang makipag-bonding sa kabila ng pagiging magkaribal sa pag-ibig.
Bago nawala si Zion, pinayuhan niya si Toka na taasan ang kanyang mana level bago magtungo sa Gates of Hell. Upang matulungan silang maunawaan ang higit patungkol dito, inatasan niya sina Kiefer at Diana na tulungan siyang mahanap ang Sage, isang dating kasamahan niya na bihasa tungkol sa mana. Ang partido ay nagtatakda sa bagong paglalakbay kaagad, dahil walang oras na dapat sayangin upang muling isara ang mga tarangkahan.